Isang misyon ang kinailangang gawin ng maglolang Alma at Intoy. At ito ay walang iba kundi ang bantayan ng mga aswang. Nakakulong ang mga aswang sa loob ng baryo Piling-Piling sa pamamagitan ng orasyon at ritual na ginagawa ng matandang babae. Pero dahil sa pakikialam at pagiging siraulo ng mga magbabarkada na dayo lamang sa lugar, nasira ang mga ritual at nakawala ang mga aswang at nagsimula ang kaguluhan sa kanilang baryo. Para maitama ang pagkakamaling ginawa ng tatlong magkakaibigan, sila ngayon ang isasalang bilang tagapagligtas. Sasailalim sila sa matinding pagsasanay. Malalagay ang kanilang buhay sa alanganin nang dahil sa kanilang kaignorantihan. Sa kanilang pakikipaglaban, magawa nga kaya nilang manalo kontra sa mga aswang? Gayong hindi nila alam kung gaano nga ba kabangis ang mga yon. Magawa nga kaya nilang manalo sa pangil na mga halimaw? O baka bilang kabayaran sa kanilang kasalanan, mga buhay na rin nila mismo ang magiging kapalit. Ang kwentong yan ay dapat niyong abangan dito lang sa Mga Kwento ni Kabanong. Nasa kalagitnaan ng biyahe ang magbabarkada papunta sa bahay ng kaibigan nilang si Jamba. Ito ang unang araw ng kanilang bakasyon mula sa pag-aaral. Nasa ika-4 na baitang na sila sa kolehiyo. 1 taon na lang ay makakapagtapos na sila. At bilang parte ng kanilang pagre-relax tuwing summer vacation, naisipan nilang magbakasyon sa probinsya nila Jamba. Hindi naman talaga taga-probinsya ang pamilya ni Jamba. Ang lola lamang ng binata ang taga roon na matagal na rin namang wala. Bumabalik-balik lamang sila roon dahil nga naiwan doon ang pinatayong bahay. O Jamba, siguraduhin mo lang na alam ito ng mama at papa mo ha. Baka mamaya ireklamo tayo ng mismong parents mo ng trespassing. Di ba naman kayo? Malamang alam nila to, no? Ang sabi pa nga sa akin ni Papa mas maganda kang tumira tayo doon para kahit na papaano natitirhan yun. Kung sa bagay, ang sabi sa akin ni Papa noon, kapag ang bahay daw hindi natitiran, mga kakaibang elemento raw ang tumitira dun eh. Oo, agree ako pare. Kasi alam mo bang yung bahay namin sa Laguna, naabandon na yun mula nang mag-asawa ng ibang tatay ko. Tapos nung tirhan na namin ulit, parang nakakaramdam na kami ng mga negatibong energy. Negatibong energy? Gaya ng alin? Gaya ng utot? Seryoso ko, Jamba. Makinig ka sa amin. Totoo mga ito. Kaya nga yung bahay ninyo, dapat laging tinatauhan. Kung ayaw mong maniwala wala naman kaming problema. Kami ni Carlo, nagsasabi lang kami sa iyo, no? Kasi alam mo naman noon pa man, kaming dalawa na ang lagi nakakaranas ng mga paranormal, di ba? Kaya ganyan niya si Jambe. Hindi pa kasi nakakakita ng kung ano-anong nakakatakot yan. Tingnan mo, kapag siya mismo nakaranas, baka mapahipa siya sa short niyan. Di, dapat nag-diaper na pala siya. Ay naku, sige, asarin niyo ako. Ibabangga ko to. Nanahimik ang dalawa nang maalalang si Jamba nga pala ang nagmamaneho ng kanilang sinasakyan. Iniba na lamang nila ang kanilang usapan. Nang sa ganon, ay mabura na ang inis ni Jamba sa kanilang dalawa. Teka, may ba tayo Jamba? Naalala mo ba yung tropa natin nung high school, si Jed? Oh, sino ba yun? Tropa natin nung high school, yung maangas, nambubuli. Yung kinaibigan natin dati para hindi tayo awayin ng kabilang section. Ah, si Jedson. Oo, tumpak, yun nga. Uy, bakit? Anong nangyari sa kanya? Ayun, patay na. Ha? Patay na? Bakit? Anong kinamatay? Nabalitaan lang din namin kahapon sa common friend natin. Ang sabi sa amin umuwi daw yun ng probinsya last year. Tapos, ayun, pinatay. Napapreno ng malakas si Jamba. Mabuti na lamang ay wala silang kasunod dahil kung hindi, baka nabangga na sila. Ano ka ba? Bakit ka ba nagpreno?
Jamba, maayos ka ha. Mahal ko pa ang buhay ko ha. Pinatay? Bakit siya pinatay? Hindi namin alam kung bakit, basta pinatay siya. Pero may nalaman ako kahapon. Ang sabi, pinatay daw siya ng mga aswang. Ha? Ng aswang? Oo, ng aswang. Nang dumating daw kasi si Jet sa probinsya nila, parang naging alalay siya ng isang albularyo doon. Siguro gumanti yung mga aswang, pinatay din siya. Pati yung albularyo sinama. Sabay sila. Nakakilabot nga pre, di ba? Nilapa raw ang laman loob. Kasi nung dinala sa morgue, abay, hindi na nahirapan yung mga nag-imbalsa mo eh. As in, wala na silang inalis na laman loob. Simot daw eh. Kahit daw yung mga mata, wala. Pandarin mo na nga ulit yan. Inilibutan ako kapag naaalala ko eh. Sige na, pandarin mo na yung makina. Aswang ang pumatay sa kanya? Seryoso ba kayo? Haka-haka pa lang naman yun. Pero malaki kasi ang posibilidad. Ganon din kasi ang ginawa sa albularyo eh. At mismong pamilya na rin naman ni Jed ang nagsabi. Pero siyempre, ang sasabihin ng mga pulis, tao lang ang gumawa nun. Wala naman kasing naniniwala sa aswang eh. Kahit nga ikaw eh, di ba Jamba? Hindi nakapagsalita si Jamba. Pero naramdaman ng dalawa na parang nangamba na naman ito. Sa kanilang tatlo kasi, si Jamba kasi talaga ang medyo matatakotin sa kanila. Kunwari lang naman itong hindi naniniwala sa mga paranormal. Pero ang totoo, paraan niya lamang yon para hindi na mapag-usapan ang ganoong klase ng bagay. Nanahimik na sila sa mga sandaling yon. Hindi na nila muling binuksan pa ang mga usaping may kinalaman sa katatakutan. Nakaramdam na rin naman kasi si Carlo at Kiko, kaya naman mas pinili na lamang nilang manahimik at panoorin ang kanilang dinaraanan. Makalipas ang ilang minuto, nakapasok na sila sa isang baryo. Ayon kay Jamba, kailangan nilang daanan yon para makarating sila sa bandang dulo. Naroon daw kasi nakatirik ang bahay nila. Bakit parang wala namang gaanong bahay dito? Yung sabi ni Papa sa akin, nagkaroon daw kasi ng sunog dito dati. Yung ibang residente, napilitan ng umalis noon nang mag-offer sa kanila ng bagong bayang lokal. Kaya ayan, ang mga nandito na lang din siguro eh, yung mga hindi naman taga rito talaga. Parang tumira na lang basta. Pero in fairness kahit sa probinsya, magaganda ang bahay. Puro bato eh oh. Akala ko kasi kapag ganitong lugar parang mga kawayan lang ang bahay. May mga ganun pa rin naman, pero hindi sa parting to. Parang sa kabilang parte yata yun. Nang marating na nila ang bahay, tumigil na muna sila sa tapat. Pinagtulungan nilang itulak ang gate. Medyo natagalan sila dahil nakabaon na ang bakal sa lupa. Nang mabukan na nila ng bahagya, ay ipinasok na rin nila ang sasakyan. Grabe, talagang napabayaan itong bahay niyo Tingnan mo yung bakuran ang daming kalat. Huwag ka na nga magreklamo dyan. Tayo rin naman ang lilinis ng mga yan eh. Ang bira naman Bisita kami dito Dapat ikaw maglinis niyan. Oo nga, kung talaga si Jamba, walang kwentang kaibigan eh. Dami niyong sinasabi. Bitbitin na natin yung mga damit natin. Tara na nga. Agad na silang pumasok sa loob at isinalansa ng mga gamit nila. Pagkatapos, inisa-isa nilang check-in ang mga kwarto. May 3 kwarto doon. Kanya-kanya sila ng pili. Pagsapit ng kinagabihan, nagluto na rin sila ng kanilang makakain. Dakong 9:00 na sila nakakain. Nagturuan pa kung sino ang maghuhugas ng pinggan. Pero kalaunan ay si Carlo na lang din ang gumawa. Nang nakatambay na sila sa bakuran habang tumutungga ng alak na kanilang nabili, isang matandang babae ang tumigil sa harapan ng bakuran. Nagkatinginan sila sa pagtataka. Hindi kasi nila alam kung bakit tumitig sa kanila ang matandang yon. Hindi rin naman kasi yon kilala ni Jamba. Tumayo ang lalaking si Carlo at ito na mismo ang nagkusang loob. Magandang gabi po sa inyo, Ale. Ano po ang kailangan nyo?
Tumingin na muna sa kanya ng makahulugan ng Ali. Para bang kinikilala siya nito. Sino kayo? Ako po si Carlo. At sila... Wala akong pakialam sa pangalan mo. Ang gusto kong malaman ay kung sino kayo. Mga taga Maynila po kami. Nandito lang po kami para magbakasyon. Yung po si Jamba, sila po ang may-ari ng bahay na ito. Hindi na rin nakapagpigil pa ang dalawang binata at saka lumapit na rin ang mga yon. Bakit? Ano po bang problema? Gusto ko malaman kung bakit kayo nandito at kung sino nagsabi sa inyong tumira kayo rito. Pagmamayari po kasi ng parents ko ang bahay na ito. Sayang naman po kasi kung hindi matitirhan. Kaya yan, nandito kami. Bakit po ba? May problema po? Umalis na kayo sa baryo. Hindi kayo dapat naririto. Mawalang galang na po, Ali ah. Kararating lang po namin eh. At saka, sino po ba kayo para palayasin kami kagad? Wala kayong alam. Hindi nyo alam kung ano ang lugar na pinasok ninyo. Ito ay baryo ng piling-piling. Tama naman po, di ba? Kung hindi kayo makikinig sa akin, malalagay sa alanganin ng buhay ng mga ignoranteng kagaya ninyo. Bakit po kasi ayaw nyo na lang kaming diretsahin? Ano ba problema talaga? Hindi na nagsalita pa matanda. Tumingin na lamang ito ng masama sa kanila at saka naglakad na rin papalayo. Napapailing na lamang ang tatlo. Noong mga sandaling yon, ang tingin na lamang nila sa matanda ay isang weirdong Ali. Kaya naman, hindi nila pinansin ang sinasabi sa kanila. Bumalik sila sa pag-iinom at dakong 12:00 ng gabi ay nakaramdam na rin sila ng antok. Pero bandang 12:00 ng madaling araw, biglang nagising si Carlo dahil sa isang masamang panaginip. Habol niya ang kanyang hininga. Sa panaginip niya kasi, tila hinahabol siya ng mga nakakatakot na halimaw. Parang tao pero nakakakilabot ang kaanyuan. Nakita rin niya sa kanyang panaginip na tila nasa loob sila ng isang baryo na kung saan naroroon ang mga halimaw at tanging silang magkakaibigan lamang ang normal na tao. Walang yung panaginip yun ah! Napapailing ang lalaki. Para kasing totoong-totoo ang nangyari. Lumabas na lamang siya ng kanyang silid. Sinilip niya si Jamba. Ang himbing na ng tulog nito. Humihilig pa. Nang puntaan namin ni Carlo si Kiko, nagtaka siya kung bakit yun nasa higaan. Pagpunta naman nila sa sala ay wala rin naman doon. Wala rin sa banyo at kusina. Oh, nasa naman kaya yung siraulong yun? Pagsilip niya sa labas, saktong nakita niya ang kaibigan na kagagaling lang sa labas. Hindi na nga nito naisira ang gate sa sobrang pagmamadaling makapasok sa loob. Oh, saan ka galing? Bakit nasa labas ka? Ha? Kasi... Para kang nakakita ng multo ah. Bakit ganyan ang itsura mo? Basta. Anong basta? Huwag kang ngang maingay. Ano ba kasing problema? Ayos ka lang ba? Tingnan mo sarili mo oh. May natuklasan ako. Anong natuklasan? Paniniwala ka ba sa akin kapag sinabi ko? Malamang. Tayo lang naman laging dalawang nagsasabi ng sikreto, di ba? Yung matandang babae kanina na nakausap natin. Kaninang alauna, nakita ko siyang napadaan ulit sa tapat. Naisipan ko lang naman siyang sundan. Tapos, nakarating ako sa parang isa pang baryo. Pero mas maliit dito. Tapos, may arko. Piling-piling din ang pangalan ng baryo. Nakita ko yung matandang babae sa kanto eh. May kasama siyang batang lalaki. Nasa kanto lang sila. Hindi ko alam kung anong ginagawa nila. Ano naman problema doon? Nakatayo lang naman siguro sila kasi taga roon sila. Hindi ito nagtatapos ang natuklasan ko, pre. Narinig ko sa loob ng baryo na yon na parang ang daming mababangis na hayop. Mga umaangil. Parang galit na galit. Tapos, ang nakakapagtaka pa ron, yung matanda at yung bata,
parang hindi man lang natatakot. Nakatayo lang sila ron kahit na naririnig nila yun. Ang ibig mong sabihin, yung dalawang yun aswang din? Wala naman akong sinasabing ganyan. Baka nga aswang yung dalawang yun. Baliw ka ba? Kung aswang silang dalawa, di sana hindi tayo papalisin ng matandang yun dito. Kung sa bagay. Pero tingin mo kaya, mga aswang yung nasa loob ng baryo na yon? Hindi ko rin alam, pre. Pero malakas ang kutob ko na may kakaiba talaga sa baryo na yon. Samahan mo ko. Gagi, pupunta tayo ron? O bakit? Takot ka ba? Anong takot? Seryoso ka ba sa tanong mo? Hindi ka naman takot eh. Tara, sumama ka na sa akin. Puntahan natin. Gusto ko malaman kung talaga bang may mga halimaw sa loob. Ang iniisip ko lang kasi, bakit pa natin yan pag-aaksayahan ng oras? Hindi ka ba curious? Dako, curious? Pero kasi, Walang duwag dito. oo na. Sasama na. Duwag ang putik. Sampalin ko mukha mo dyan Gisingin natin si Jamba para sumama. Para malaman niya na baka totoo nga ang mga aswang. Wag na, hayaan mo na. Baka mamaya mabulilyaso pa tayo dahil sa tukmol na yon. Sige. Tara na nga. Umalis sila ng bahay ng oras na yon. Habang naglalakad sila sa madilim na daan, hindi maiwasan ni Carlo na kabahan. Kahit na naniniwala naman siya sa mga aswang, naroon pa rin talaga ang kaisipan na sana hindi aswang ang mga narinig ni Kiko. Aminado siyang kinakabahan din. Butid niya kasi kung gaano kabangis ang mga nilalang na yon. Ilang beses na kasi siyang nakapagbasa at nakapanood ng mga tungkol doon. Sandali lang. Gilid muna tayo. Ayun na yung sinasabi ko sa'yo. Tinuro ni Kiko ang bukana ng isang maliit na baryo. At doon ay nakita nga ni Carlos ang bata at matanda na nakatambay sa magkabilang arko. Oo nga no, bakit sila nandyan? Hindi ko nga rin alam Ang mabuti pa, lumapit pa tayo para marinig natin yung sinasabi ko sa'yo. Isa naman tayo dadaan. Baka makita tayo ng dalawang yun. Sumunod ka na lang sa akin. Pumasok sila sa halamanan. Maraan ang kanilang bawat pagakbang, wag lamang sila makalika ng kahit na anong ingay. Maya-maya pa ay nakalapit na rin sila. Bandang gilid ang kanilang pinuntahan. Naghintay lang sila ng halos 5 minuto. Narinig na rin nila ang mga ingay na talaga namang nakapagpatayo ng kanilang balahibo. Hindi mapaliwanag ni Carlo kung ano ang mararamdaman niya. Yun ang unang pagkakataon na makakakita siya ng aswang. Kaya naman, hindi niya maiwasang kabahan at manabik. Gagi, oo nga pre. Parang gusto ko pang pumasok sa loob. Sigurado ka ba? O bakit? Ikaw na yata ang takot Takot? Pinagsasabi mo. Hindi Ano, tara? Tara! Nang makakuha sila ng tamang pagkakataon, pasimple silang gumapang papunta sa kabilang parte ng daan. Mabilis silang dumikit sa mga halamanan nang makarating sila roon. Sumilip muna sila sa loob ng baryo. Wala silang nakikitang kahit na ano. Pero hindi pa rin nawawala ang mga naririnig nilang tila umaatungal. Ayun! Pwede tayong dumaan doon. Dali! Humakbang na sila sa bakod. Wala na silang pakialam kung ano man ang datnan nila. Masyado na silang kinakain ng kanilang kuryosidad. Naglakad sila ng bahagya palapit sa unang bahay na kanilang nakita. Marahan silang sumilip sa bintana. Nanlaki ang kanilang mga mata nang makitang naroon ng isang matandang aswang. May hawak na lampara at parabang meron itong hinahanap na isang baul. Nakakatakot ang mukha ng matanda. Nakikita pa nila ang pagtulo ng laway nito. At ang pinaka napansin nilang dalawa ay ang kilos nito na parabang nangihina. Ganyan palang itsura ng mga aswang. Nakakatakot. Siguro, ganyan na ganyan siguro yung umatake kay Jed at sa kasama niyang albularyo.
Siguro nga. Pero pre, mukhang kailangan na nating umalis dito. Baka mamaya may makakita na sa atin dito eh. Mukhang tama ka nga. Tara. Palis na sana sila pero nakita nilang may paparating na 2 pang aswang. Gumagapang ang mga yon. Pero ang mabuti na lang, hindi sila nito nakita. Ang ginawa nila, mabilis silang tumungo sa silong ng bahay. Tinakpan nila ang bibig nila para hindi sila makalika ng kahit na anong ingay. Nang makita nilang papalapit na sa harap nila ang 2 aswang, hinabaan nila ang kanilang paghinga. Nakahinga lang sila ng maluwag nang makitang dumiretso na ang mga aswang. Muntikan na tayo doon, pre. Mag-ingat tayo. Bilisan lang natin. Anong bilisan? Paano kung may maapakan tayo dyan? Kapag narinig tayo ng mga aswang, siguradong hahabulin niyan tayo hanggang bahay. Bahala ka nga. Kung gusto mong babagal-bagal ka, tara na. Nauna nang lumabas sa silong si Kiko. Lumingon-lingon muna sila sa gilid-gilid. Nang mapagtanto nilang wala nang makakakita sa kanila, mabilis na tumakbo si Kiko patungo sa dinaraanan nila. Naiwan si Carlo. Nang tangkay na sana ng binata na sumunod, bigla naman itong nakarinig ng aswang na paparating. Ano ka ba? Bilisan mo. Paglingon ni Carlo, nakita niya ang isang aswang na kararating lang. Mabilis siyang pumasok sa ilalim ng silong. Pinagpapawisan siya ng malamig. Sobrang bilis din ng tibok ng kanyang puso. Mas lalo pa siyang kinabahan nang sumilip sa silong ang aswang. Buong akala ni Carlo ay nakita siya ng aswang na yon. Buti na lang ay umalis na rin kaagad. Hindi niya alam kung anong nangyari at bakit hindi siya ginapang sa ilalim. Pero ipinagpasalamat na lamang niya na walang nangyaring masama sa kanya. Nagmamadali siyang makaalis sa kanyang kinalalagyan nang maramdamang wala na ang kanyang kinatatakutan. Mabilis niyang tinungo kung saan si Kiko. Muntikan pa siyang madapa nang makalapit na siya sa kaibigan. Natataranta silang humakbang sa bakod. Paalis na sana sila pero laking gulat nila nang biglang nasa harapan na nila ang matandang si Alma. Masama ang tingin nito sa kanila. Bagay na nagdulot sa kanila ng kaba. Pakiramdam nila, kakainin sila ng buo na matanda. Ano ang ginawa niyo sa loob? Ha? Wala po, umihi lang. Wala ba kayong banyo? Meron naman. Huwag niyo akong niloloko. Ano ang ginawa niyo sa loob? Huwag nga po kayong maingay. Baka marinig po kayo ng aswang. Alam niyo nang may aswang sa loob pero pumasok pa rin kayo. Hindi ba talaga gumagana ang utak ng mga taga-Maynila? Teka, alam niyo pong aswang ang mga yon? Baka naman kayong aswang. Hindi ako nakikipagbiruan sa inyo. At kahit na kailan, hindi magiging biro ang ganitong sitwasyon. Dahil sa inyo, baka makatakas pa ang mga aswang. Hindi maintindihan ng magkaibigan kung ano ang naisabihin ng matandang babae. Ang tanging alam lang nila ay totoong may aswang sa baryong kanilang pinanggalingan. Manang, ano po bang sinasabi ninyo? Makatakas? Paano makakatakas hindi naman po sila nakakulong. Malaya silang nakakagala sa loob ng baryong yan. At ang hindi namin maintindihan, bakit nandito pa kayong dalawa ng batang yun? Kahit na alam nyo namang merong aswang dito. Umalis na kayo ngayong gabi. Bumalik na kayo kung saan man kayo nanggaling. Ay, pasensya na po Pero hindi naman po naman namin kayo kilala para sabihin niyong umalis na kami rito. At isa pa, hindi naman po siguro ninyo pagmamayari ang mga ignoranting kagaya nyo ay madaling mapapahamak dahil sa kamangmangan nyo. Kung ayaw niyong sundin ang sinasabi ko, wag na wag kayong makikialam sa kung ano man ang meron sa baryong ito. Dahil kung hindi, baka ito pa ang ikamatay ninyo. Naintindihan niyo ba ako? Hindi po Rico, bakit ka ba nananampal? Layas! Pero lumayas na kayo rito ngayon din! Bago pa tuluyang sumabog sa galit ang matandang babae, ay nagmamadali nang makaalis si Carlo at Kiko roon.
Nakahawak pa sa pisngi ang binata dahil ramdam na ramdam pa rin niya ang makalyong palad na matanda. Lokong matanda yun ah. Lakas manampal ah. Pre, ano kayang meron? Bakit ayaw niya tayong makialam dun? Bakit? Pagmamayari ba niya yung mga aswang? Malakas talaga pakiramdam ko na may kakaibang nalalaman na matandang yun eh. Yun ang dapat nating malaman. Dapat nating malaman. Bakit dapat? Ibig sabihin, interesado ka pa talagang ipagpatuloy to? Eh bakit naman hindi? Hindi ka ba naku-curious? Naku, bahala ka nga sa buhay mo. Kapag tayo napahamak sa ginagawa mo, kasalanan mo to ha. Eh, hindi ka ba nai-excite? Kapag napatunayan natin sa ibang tao na talagang totoo ang mga aswang? Sisikat tayo, pre. Sikatin mo mukha mo. Balikan na lang natin si Jamba. Nauna nang naglakad ang binatang si Carlo. Pagbalik nila sa bahay ay masarap pa rin ang tulog ni Jamba. Sa kabila ng kanilang mga natuklasan, nagawa pa rin nilang makabalik sa tulog. Kinaumagahan, tulala ang dalawa sa harapan ng hapagkainan. Nakatitig lang ang mga ito sa inilulutong agahan ni Jamba. Napansin naman ito ni Jamba kaya hindi na nakatiis ang lalaki. Tinanong na niya ang dalawa. May problema ba kayong dalawa? Ang tahimik niyo ah. Tulala rin kayo. Ano ba nangyari? Nagsuntukan ba kayo? Kung nagsuntukan kaming dalawa, eh di sana basag ang mukha nito. Eh ano nga? Bakit para kayong lutang? Wala naman. Bakit? Masama bang tumulala? Oo! Lalo na kung mukha kayong sabog. Ay naku, kumain na nga kayo. Ano, susubuan ko pa kayo? Opo, Daddy. Subuan mo po ako, please. Uy, diri ka, umayos ka nga. Kumain na lamang ang tatlo. Noong mga sandaling yon, hindi malaman ni Carlo at Kiko kung sasabihin ba nila kay Jamba kung anuman ang kanilang natuklasan. Alam kasi nilang matatakotin ang kaibigan nila. Kaya kahit na papaano, iniisip pa rin nila ang magiging reaksyon nito. Isa pa, ayaw na rin nilang masira ang kanilang pagbabakasyon. Dakong 8:00 ng umaga, umalis sila ng bahay dala ang mga gamit nila sa pamumundok. Sisimulan na nila ang hiking na napag-usapan ng mga nasa Maynila pa sila. Sigurado kang magandang view yung mapupuntahan natin? Kapag hindi, baka ilaglag kita sa bangin, ha? Oo, maganda to. Ang sabi kasi sa akin ng pinsan ko, noong narito pa sila sa probinsyang to, dito sa pupuntahan natin sila madalas mag-camping. Ang ganda raw kasi ng view. Eh, hindi ba naman delikado? Sa tanong na yun ni Carlo, ay nakuha kagad ni Kiko ang nais nitong ipahiwatig. Nakakatinginan silang dalawa ni Kiko na kapwa aswang ang nasa isip. Eh, hindi naman delikado. Hindi naman to gaya sa Maynila na sobrang daming adik. Eh, hindi naman kasi adik ang tinutukoy namin eh. Uy, ano ka ba? Anong pinagsasabi mo? Eh di ano pala? Eh di Asong baliw. Sa mga gubat kasi, di ba minsan may mga asong baliw? Asong baliw? May ganun ba? Oo, meron. Hindi ka ba nag-aaral? Puro ka kasi bulakbol eh. Asong baliw? Ibento ka na naman. Bilisan nyo na nga lang maglakad. Nagmamadaling iniwan sila ni Jamba. Agad namang kinausap ni Kiko si Carlo. bakit hindi na lang natin sabihin sa kanya para aware naman siya? Huwag na muna. Hayaan mo na munang ma-enjoy natin yung pagstay natin dito. Kapag sinabi mo kay Jamba ang tungkol sa aswang, baka mamaya matakot nang lumabas yan. Eh di yung bakasyon natin nasira na. Sa bagay, ay tama ka. Sige, ilihim na muna natin to sa kanya. Mas maganda kapag siya mismo ang makaalam. Ito, lahat na lang hinahaluan ng kalokohan eh. Uy, ano ba pinag-uusapan nyo? Bilisan nyo na nga. Sumunod na lamang ang dalawa para makarating na rin sila sa kanilang paroroonan. Ilang sandali nga lang, nakakita na sila ng malawak na ilog. Mas malaki at matatangkad pa sa kanila ang mga batong naroroon. Dahil mahilig sa mga ilog ang magbabarkada, wala silang sinayang na pagkakataon.
Lumapit sila roon at agad na lumublob sa kalmadong tubig. Hanip, ang ganda pala ng ilog dito, pre. Oo nga, ang lamig ng tubig. Ang sarap. Sinabi ko naman kasi sa inyo maganda rito sa probinsyang to. Nasa na yung sinasabi mong magandang view? Magandang view ba gusto mo? Sige, sumunod kayo sa akin. Sandali silang umahon sa tubig. Walang ideya si Carlo at Kiko kung saan sila dadalhin ni Jamba. Dahil sa kuryosidad, ay sumama na lang din sila. Oh, anong magandang view dito? Maghintay ka. Masyado kang atat Saan nga yung magandang view? Batuhan lang din naman yan, tapos dun sa parteng yun medyo malalim lang yung tubig. Anong maganda dyan? Hintayin nyo. May darating dyan na magandang tanawin. Napapakamot na lamang sa ulo si Carlo at Kiko. Inip na sila sa kung ano man ang sinasabi ng kanilang kaibigan. Mga ilang sandali lang, nakita na lang nilang may isang maputing babaeng dumating. Sandali itong tumayo sa malaking bato. Kahit may kalayuan, kitang-kita nila ang pagiging perpekto ng hubog ng katawan ng babae. Gagi, sino yan? Gandang babae niyan, pre Yan na ba yung sinasabi mong magandang tanawin? Oo, yan na nga. Yan ang sinasabi ng mga pinsan ko na magandang tanawin dito. O di ba? Sobrang ganda. Mas lalong kapanapanabik ang mga sandali nang makita nilang nagtanggal na ng suot ang babae. Nakasuot na lamang yun ng pante at bra. Parang mga asong baliwang tatlo na sabik na makita ang senaryong yon. Naglalaway ang mga yun. Dahil sa sobrang pagpapantasya, hindi na sila nakatiis pa. Umalis sila sa kanilang kinalalagyan at mas lalong lumapit sa kinaroroonan ng babae. Nang mas malapit na nilang napagmamasdan ng dalaga, pakiramdam nila ay nasa langit na sila. Pre, the best ka talaga kahit na kailan. Busog na busog mga mata nyo, no? Mga pre, pwede na siguro tayong mag-camping dito sa mismong pinagtataguan natin. Magsasalita pa sana si Jamba nang makita nilang lumingon ng babaeng maganda sa kanilang kinaroroonan. Dali-dali silang nagsipagtago. Inabahan sila nang maalala ang isiping baka makita sila ng dalaga. Anong gagawin natin? Baka isumbong niya tayo ng bubuso. Kalma lang kayo. Tingnan nyo, hindi naman siya mukhang galit Pagsilip nila ulit, nakatingin lang ang dalaga sa direksyon nila. Pero kita nilang nakasilay pa ang mga ngiti nito. Kung sino man kayo nakatago dyan, pwede bang lumabas kayo at tumarap sa akin? Uy, labas daw, pre. Ano, lalabas ba tayo? Wala naman siguro masama kung lalabas tayo tapos titingin sa katawan niya. Oo, kalman nyo ng mga putotoy nyo. Aharap tayo para lang magpakilala. Huminga na muna sila ng malalim at saka lumabas sa kanilang pinagtataguan. Namumula ang kanilang mga mukha nang umahon ng babae sa tubig. Kitang-kita nila ang hubog ng katawan nito. Anong ginagawa niyo sa likuran ng malaking bato na yan? Ha? Napadaan lang kami dito pero wala naman kaming ibang ginagawa. Naghanap lang kami ng panghilod sa katawan. Nakakatawa ka naman. Ibig mong sabihin, libagin kayo? Natawa ng papilit si Jamba at ganoon na rin si Carlo at Kiko. Tinapik-tapik pa ni Carlo ang balikat ni Jamba. Oo nga, libagin kami. Nakakapagod ng ikaskas ang likod namin sa malaking bato na yan Nakakatawa naman kayo. Pwede bang maligo kami dyan? Uy, kapal naman ng mukha mo. Huwag na nga kayong maging hipokrito. Alam ko namang gusto nyo rin. Halika kayo. Hindi ko naman pag-aari ang ilog na ito Kaya wala naman akong problema kung sasamahan niyo ako. Siya nga pala. Ang pangalan ko ay Bettina. Kayo? Ako si Jamba. Ito naman si Carlo. At ito si Kiko. Pinagagala ka namin makilala. Hindi na nagsayang ng sandali ang tatlo. Dali-dali na silang lumublob. Nakakwentuhan nila ang dalaga. Kahit na ang totoo, sa katawan lang naman ni Bettina nakatingin ang tatlo. Magaan ang kanilang kalooban sa babae, hindi dahil sa kaseksihan at kagandahan nito, kundi dahil parang pakiramdam nila ay matagal na nila itong kilala. Makalipas lang ang halos isang oras, umahon na rin silang tatlo.
malakit ang tingin sa kanila ng dalaga. Dahilan para maramdaman ng tatlo na para silang natutunaw sa sobrang hiya. Kailangan ko nang umalis. Baka hinihintay na ako sa amin. Teka, sandali. Bakit? May sasabihin pa ba kayo sa akin? Nagkatinginan muna ang magkakaibigan. Sa mga mata nila, iisa lang ang nais ipahiwatig. Gusto pa nilang maulit ang sandaling yon. Ang magandang senaryo na dulot ng dalaga. Lumunok ng laway si Kiko. Nag-uumapaw ang pagkasabik sa kanyang kalooban kaya parang hindi niya alam ang sasabihin. Pwede ka ba namin makasama ulit dito? Oo naman, kahit araw-araw pa. Nag-iwan ng nakakaloko at nakakaakit na tingin ng dalaga bago umalis. Kahit nabasang-basa ng tubig, pakiramdam nila ay nag-init ang kanilang katawan. Nakatulala lamang ang tatlo habang pinagmamasdan ng babae na naglalakad papalayo. Mga pre, mukhang mas magiging maganda talaga ang bakasyon natin dito ah. Malapad ang ngiti ng tatlo. Para silang tumama sa loto. Sa buong buhay nila, yun ang unang pagkakataon na tinablan sila ng malala. At ang mas nakakapanabik pa para sa kanila, sa isang probinsya pa sila tinamaan. Lumipas pa ang ilang araw. Tuluyan na ngang nawala sa utak ni Carlo at Kiko ang tungkol sa aswang. Nalulung sila sa kakaisip at pakikisama sa dalaga. Mula kasi nang makilala nila ang babaeng si Bettina, doon na lamang natuon ang kanilang atensyon. Bagay na nakabuti naman sa kanila. Dahil kahit na papaano, nakakaiwas sila sa maaaring panganib na dulot ng mga aswang. Kanina pa tayo rito pero wala pa rin si Bettina ah. Pupunta pa ba siya? Maghintay ka nga. Baka kasi may dinaanan pa. Ewan ko ba nga mga pre, parang hindi na kumpleto yung araw ko kapag hindi ko siya nakikita. Ano pa kaya ako? Kala niyo ba kayo lang? Ako rin no? Sabay-sabay silang napalingon sa gilid ng dumating na ang dalaga. May dala itong kung ano-anong basket. Agad itong lumapit sa kanila. Bumungad agad ang maganda nitong ngiti. Pasensya na kayo medyo natagalan ako. Meron pa kasi akong pinuntahan Medyo ginabi na tuloy. Hindi. Ayos lang naman. Kahit taabutin kami ng madaling araw dito, handa kami maghintay para sa'yo. Naku, ikaw talaga. Ay, siya nga pala. May mga dala akong pagkain. Gusto ko sanang kapag nag-camping na tayo mamaya, meron na tayong kakainin. Sasama ka na sa camping namin? Oo. Naisip ko kasi na baka masarap kayong kasama sa ganun. Isang mapang-akit na tingin na naman ang pinakita sa kanila ng dalaga. Dahil dito ay parang nawawala na naman sa wisyo ang magkakaibigan. O tara na, para mailatag na natin ang tent. Noong mga sandaling yon, parang sunod-sunuran na lamang ang tatlo sa sinasabi ng dalaga. At sa mga nakalipas lang na oras, namalaya na lamang nila na unti-unti na pala nilang dinidikitan ang dalaga. Bagay na ipinagtaka rin nila. Kasi pakiramdam nila, nawawala na sila ng hiya nang hindi nila namamalayan. Alam kong gusto niyo akong tatlo, tama ba? Sa tanong na yon, biglang tila natauhan ng magkakaibigan. Namula ang kanilang muka. Kung mas maliwanag lang sana, makikita sana ni Bettina ang malakamatis nilang pamumula. Wala namang masama Gusto ko lang na maging tapat kayo sa nararamdaman niyo. Ako talaga, oo. Gusto kita. Kahit halos 1 linggo pa lang tayo magkakakilala, pakiramdam ko, ikaw na ang babaeng gusto ko makasama Ako naman, pakiramdam ko mahal na kita. Hindi ko maipaliwanag, basta ganun. Papayagan mo ba kaming manligaw sa'yo? Sandaling napaisip ang dalaga. Napapangiti lamang ito na parabang kinikilig. Kumindat pa ito sa kanila. Bagay na lalong nagdulot ng kakaiba sa kanilang tatlo. Papayagan ko kayo manligaw sa akin sa isang kondisyon. Kondisyon? Sige, anong kondisyon? Sabihin mo sa amin, kahit ano gagawin namin yan. May ipapahanap akong bagay sa inyo. At kapag nakumpleto niyo yon,
papayagan ko na kayo manligaw sa akin. Ano naman yung bagay na yan? Bagay naman tayo, di ba? Kung corny mo naman bumanat, banata kita dyan eh. Kailangan niyong ibigay sa akin ng selyo di kawayan. Selyo di kawayan? Ano naman yun? Maliit na kawayan. May nakalagay na pulang tela sa dulo at nakabaon sa lupa. Kailangan niyo makuha mga yon. Hindi niyo kailangan magparamihan. Basta makuha niyo lang ang lahat ng pinapakuha ko. Papayagan ko na kayo manligaw sa akin. Kailangan niyong galingan ha? Kasi hindi niyo alam. Baka pare-pareho ko kayong saguting tatlo. Hindi naman ako papayag na magiging kahati ko tong dalawang tukmol na ito. O lalo naman ako, no? Ayaw kong apat tayo sa kama, no? Bago kayo magtalo, isipin muna natin kung saan makukuha yung selyo di kawayan na yun. Teka, Bitina. Saan nga ba namin makukuha yung sinasabi mo? Sa lumang baryo na malapit lang dito. Ang baryo na kung saan matagal lang naghuhumiyaw ng kalayaan. Ha? Wala. Ang ibig kong sabihin, ang baryong yon ay matatagpuan nyo lang din dito. Malapit lang. Pag uwi nyo, madadaanan nyo rin. Napatango na lamang ang magkakaibigan. Nagpatuloy ang kanilang pakikipag-usap sa dalaga. Sa mga sumunod na sandali, ay mas lalong naging maharot ang tatlong binata. Pero kahit na anong gawin nilang pagpapahaging, wala silang mapala. Masyadong mailap ang babae. Kaya naman mas lalo naman silang natakam sa dalaga. Natapos na lamang ang kanilang camping, hindi man lang sila nakaisa. Isang malaking panghihinayang na naman ang kanilang nararamdaman. Hinatid nila ang dalaga palabas sa ilog. Habang naglalakad papalayo si Bitina, malinaw pa sa kanilang paningin ang kaseksihan ng babae. Sus, Mariusip naman! Kahit papalayo na, ang sarap pa rin niyang pagmasdan. Ang mabuti pa, simulan na nating hanapin yung selyo di kawayan na yan. Nang sa gano'n naman malaman na natin kung sino talaga ang karapat-dapat para kay Bitina. Sus, kung makapagsalita, kala mo naman siya yung sasagutin. Tama si Carlo, kumilos na tayo. Iniligpit na rin nila ang kanilang tent at mga gamit. Mabilis silang umalis sa ilog. Agad nilang tinungo ang baryo na lagi nilang nadadaanan. Ang baryo na kung saan nila natuklasan ang tungkol sa mga aswang. Ano? Hindi pa rin ba natin sasabihin sa kanya? Nandito na tayo, yo. Wag na. Hayaan mo siyang makatuklas. Kapag sinabi natin ngayon, baka gumawa na naman ng problema yan. Kailangan natin siya para mas madali nating mahanap yung pinapahanap sa atin ni Bitina. Uy, pinag-uusapan niyo na naman ba ako? Hindi ah. Sino ka ba para pag-usapan namin? Lagi na lang kayo nagbubulungan eh. Huwag mo kaming intindihin, no? Usapan lang to ng mga matatalino. Napapakamot na lamang ang lalaking si Jamba. Hindi na lamang sila nagdaldalan nang makalapit na rin sila sa baryo. Sa bandang likuran sila dumaan. Kaya naman kampante si Kiko at Carlo na hindi sila makikita ni Aling Alma. Nagtungo sila sa gilid-gilid. Sa kanilang pagtsatsaga, meron na silang nakitang maikli at payat na kawayan. Meron yung kulay pulang tela sa dulo. Kaya naman nakakasiguro silang yun na nga ang kanilang hinahanap. Ayos, nakakaisa na tayo mga pre. Nakakasiguro ako na nandito lang din ang iba. Dali, dali! Mabilis nilang nilibot ang paligid. Ilang minuto lang, nadagdagan na nila ng 2 pa ang hawak nilang selyo di kawayan. Sa puntong ito, mas lalong ginanahan ng magkakaibigan. Hanggang sa hindi na nila namamalayan na nasa loob na pala sila ng baryo ng mga aswang. Teka, tama pa ba itong dinadaanan natin? Kahit na mali, basta makuha natin yung mga selyo di kawayan. Yun lang naman ang mahalaga ngayon eh. Kung ayaw mo, edi kami na lang ni Carlo. Baliw ka ba? Ano, kayo lang makikinabang? Gusto ko rin makatikim ng magandang kalidad na tahong, no? Napatigil sila sa kanilang paglalakad nang makaramdam sila ng mga kaluskos. Nakatingin na agad si Carlo at Kiko. Para bang alam na kagad nila kung ano yon.
Pero nanatili silang walang kibo tungkol sa bagay na yon. Narinig niyo ba yun? Ang alin? Wala naman ah. May kaluskos. Wala talaga kayong naririnig? Bigi pa kayo? Ayan o. Mga ilang sandali pa, nakarinig na rin sila ng mga yabag ng paa. Mabigat ang bawat takbang. Bagay na nagdulot na rin ng kaba kay Carlo at Kiko. Tingin ko, kailangan na nating umalis dito. Bakit? Hindi ka naman naniniwala sa aswang ah. Ano? Aswang? Mga rebelde nasa isip ko, baliw ka ba? Magsasalita pa sana si Kiko nang biglang may narinig na rin silang umangil. Hinila na nila si Jamba patungo sa gilid. Tinakpan nila ang bibig ng kanilang kaibigan. Maya-maya pa, nakita na lamang nilang lumabas ang isang nilalang na may katangkaran. Kakaiba ang muka at merong pakpak. Lintik ka. Huwag ka nang maingay. Sabihin niyo nga sa akin, ano yan? Yan ba yung sinasabi niyong aswang? Kailangan na siguro nating sabihin sa kanya, pre. Sinasabi ko na nga ba may nililihim ka eh. Huwag ka nang maingay. Napalingon sa kanila ang nilalang. Dahilan para matahimik silang tatlo. Tagaktak ang pawis nila ng dahil sa kaba na nararamdaman. Ngunit mas lalo silang kinilabutan nang makita nilang tila papalapit na sa kanila ang aswang. Walang paglagyan ng kilabot na dumaloy sa kanilang sistema. Hindi nila alam ang kanilang gagawin, lalong-lalo na si Jamba. Anong gagawin natin ngayon? Di takbo! Nauna nang tumayo si Carlo, pero hindi pa man siya nakakarami ng hakbang, nadapa na siya ng mataliso dito sa paa ni Jamba. Natigilan ng nilalang nang mapatingin yon sa kanya. Takbo! Patay na! Umangil ng malakas ang nilalang. Nanlalaki ang mata ni Carlo nang makitang malapit na sa kanya ang aswang. Hindi siya nakagalaw dahil sa labis na takot. Mabuti na lang ay merong dumating para iligtas sila. Isang batang lalaki. Bata na hindi nila inakala na kakayaning harapin ang mabangis na aswang. Pinukulan ng bata ng palaso ang aswang at tinamaan naman yon sa hita. Nang makalapit ang bata ay agad nitong binira naman ang aswang sa hita gamit lang ang punyal. Ligtas na kayo. Patay na ang aswang na yan. Ikaw ba talaga yung pumaslang sa aswang na yan? Bakit po? May nakita ka pa bang iba? Boom! Basag! Akala nila ay ayos na ang lahat. Pero nag-iba ang ihip ng hangin nang biglang dumating si Aling Alma. Nakatikim sila ng tigi-isang sampal. Gulat sila sa ginawa ng matandang babae. Wala silang ideya. Nakaramdam sila ng inis pero nang maramdaman nila ang galit na matanda, dito na sila kinabahan. Kahit na kailan talaga, ang mga katulad nyo ay walang magagawang maganda sa buhay ng iba. Nang dahil sa inyo, maraming buhay ang malalagay sa alanganin. Mawalang galang na po ha. Pero ano pa kasi ang sinasabi ninyo? Puro kasi kayo pahaging. Bakit hindi nyo na lang kami kasi diretsuin? Dumako ang tingin ng matanda sa hawak nilang maliliit na kawayan. Muli, nakatikim na naman sila ng tigi-isang sampal. Uy! Ano ba? Nakakarami ka na ha? Dalawa pa lang, pero masakit ha. Alam niyo ba kung anong bagay na hawak ninyo? Malamang kawayan na may pulang tela sa dulo. Ano pa ba? Dahil inalis niyo yan, malalagay din kayo sa panganib. Sabihin niyo na kasi kung bakit. Selyo di kawayan ang tawag sa hawak ninyo. Bawat isa sa selyo di kawayan ay may kaakibat na ritual. Ritual na magkukulong sa mga aswang sa iisang lugar. Ang mga kinuha ninyo ay ginawa ni Lola para ikulong ang mga aswang. Mag-iisang taon na namin itong ginagawa. Alam kasi namin na kapag nakatakas sa mga aswang na nasa loob ng baryong yan, maraming baryo ang mahihirapan. At dahil binawasan nyo ang ilang mga selyo di kawayan, malaki na ang tsansa na makalabas ang ibang aswang. Di babalik na lang namin. Di naman problema yun eh. Alam mo ba kung gaano katagal mag-ritual sa isang selyo? 2 araw. Ganon katagal para mas kumapit ang ritual. Akala nyo ba ganon lang kadali ang lahat? Mga wala talaga kayong silbi kahit na kailan. Sana naging pataba na lang kayo sa lupa. Uy! Sakit niyo naman magsalita.
Masakit po talaga magsalita si Lola sa mga taong inutil na kagaya ninyo. Kapag napahamak ang maraming tao, kayo ang may kasalanan ng lahat. Pinalaan ko na kayo na huwag makikialam. Pero anong ginagawa ninyo? Kailangan lang naman namin ito kasi itong inutos sa amin ni Bettina eh. Bettina? Oo, yung magandang babae na sexy na laging naliligo sa ilog, siya ang nag-utos sa amin. Kasi kapag nakumpleto namin tong lahat, sasagutin niya na kami. Mga inukil talaga ang tatlong binatilyong ito. Walang alam. Hindi nyo ba alam kung sino ang babaeng yon? Hindi. Di namin kilala. Ang babaeng yon ay ang apo ng pinuno ng mga aswang na nakakulong dito sa baryo na ito. Niloloko niya lang kayo para mapalaya ang mga kalahi niya. Kiko, mukhang bulilyaso pre. Yan ang napapala kapag masyado kayong ignorante at mangmang. Iandaan nyo na mga sarili ninyo dahil sa paghina ng ritual, asahan nyong may mangilang-ngilang aswang na makakalabas at lahat ng ito ay nangyari ng dahil sa inyo. Naglakad na paalis sa maglola. Naiwang gulong-gulo ang magkakaibigan. Hindi nila alam kung dapat ba silang maniwala sa sinabi ni Aling Alma. Para kasi sa kanila, hindi naman kasi talaga mukhang aswang si Bettina. Teka. Nagugulan pa rin ako mga pre. Ibig ba nitong sabihin, yung babaeng gusto nating matikman aswang? Hindi ka naman siguro bingi, no? Yun ang narinig natin eh. Hindi. Di ako naniniwala aswang si Bettina. Naniniwala ako na aswang ang nandito kanina at ang mga nasa baryo na yan. Pero si Bettina, malabo yun mga pre. Itataya ko isang itlog ko. Hindi aswang si Bettina. Kung iisipin natin, may sense din naman ang sinasabi ng maglola eh. Kasi di ba, sa dami ng pwedeng ipagawa sa atin, bakit ito pa? Hindi naman to karaniwang pinagagawa ng isang pangkaraniwang babae. Hindi naniniwala kang aswang siya. Hindi pa ako sigurado. Ang akin lang, may posibilidad. Bakit hindi na lang natin siya tanungin para makaalaman na? Sa halip na umuwi na lang ang tatlo, binalikan pa nila ang dalaga sa ilog. Pero wala na silang inabutan na Bettina doon. Dismayado silang umupo sa mga batuhan. Napapaisip kung ano nga ba ang kanilang paniniwalaan. Sa gabing yon, pinili na lamang nilang manatili sa kanilang bahay. Tulala ang tatlo habang malalim ang iniisip. Ay nako, hindi talaga ako papayag na aswang si Bettina pre. Napakasayang. Pwede ba Kiko? Isipin mo na lang din ang kaligtasan natin. Puro ka na lang kawalang hiyaan eh. Ang sabihin mo, inggit ka lang. Kasi ikaw, palabo kang patulan ni Bettina kasi Tumigil na nga kayong dalawa. Nalalagay na nga sa alanganin ng buhay natin eh. Ganyan pa kayo. Sa halip na nagtatalo-talo kayo dyan, mabuti pa umuwi na lang tayo. Kasi kung sakali mang totoo nga yung sinasabi ni Aling Alma, tsak, mapapahamak talaga tayo. Isang buntong hininga na lamang ang nagawa ni Carlo. Hindi niya kasi nakala na magiging ganon ang lagay ng kanilang pagbabakasyon. Buong akala nila ay magiging masaya lang ang pananatili nila roon. Pero nahaluan na ito ng kababalaghan at kilabot. Yoko na muna umuwi. Sira ulo ka ba? Paano kami? Alam niyo namang ayaw ko muna sa Maynila kasi utos-utusan lang ako ng tatay ko sa negosyo niya. Kung gusto niyo nang umuwi, mauna na kayo. sira pala talaga utak mo no? Niyaya mo kami dito pumunta kahit alam mong sakto lang ang mga budget namin. Kasi yung sabi mo, ikaw ang bahala sa amin pabalik kasi nga may sasakyang kandala. Tapos paunahin mo kami. Alam mo namang hindi kami marunong magpatakbo ng sasakyan. At kukulangin nga ang pamasahe namin kung babalik kami ng Maynila. Di bibigyan ko kayo ng pamasahe. Mauna na kayo kung gusto niyo umuwi. Hinawakan ni Carlo sa magkabilang balikat si Jamba at itinulak padikit sa dingding. Hoy, trippings ka ba? Binabata-bata mo yata kami. Kung palasin mo kami parang kung sino ka. Tulig ka rin pala no? Di ba gusto niyo nang umalis? Hindi ko naman kayo pinapaalis Kung aalis kami, sumama ka. Magtigil ka sa pag-iinarte mo ha.
Eh kung hindi nga ako aalis, dapat hindi rin kayo aalis. Bakit ba kasi kayo natatakot sa aswang? Aba, yabang oh. Hindi ba lagi niyo akong inaasar at tinatakot? O ito, hindi na ako natatakot. Pero parang kayo naman ang natatakot dyan. Hindi kami natatakot. Iniisip lang namin ang kapakanan natin. Basta, di ako alis. Ayoko umuwi ng Maynila kasi tinatamad pa akong mag-alalay sa papa ko. Parang ang bata eh, no? Nakakapikon ka. Hindi na lamang nagsalita si Jamba. Kinabukasan ng umaga, lumabas si Carlo para humanap ng mabibilhan ng karne. Ubus na rin kasi ang nakastock nila. Noong mga sandaling yon, medyo hindi mapalagay ang kalooban ng binata. Hindi niya kasi maintindihan kung ano ang kanyang nararamdaman. Habang naglalakad kasi siya, pakiramdam niya ay merong nakatingin sa kanya. Balingon-lingon ng binata. Nagulat na lamang siya nang may makabanggaan siya. Pagtingin niya, nakita niya sa kanyang harapan ang babaeng si Bettina. Sa puntong ito, tila ba iba na ang nararamdaman ni Carlo para sa dalaga. Ang kanyang pagpapantasya at paghanga, tila ba nabura na rin ng ganun na lang kabilis. O Carlo, bakit yata gulat na gulat ka? Ngayon ka lang ba nakakita ng ganito kaganda? Ha? Hindi. Araw-araw akong nakakita ng ganyan kaganda. Lalo na nung makilala kita. Eh kumusta? Nakuha niyo na ba lahat ng pinapakuha ko? Papayagan ko na ba kayong manligaw? Ha? Tungkol dyan, kasi sa totoo lang, wala pa kaming nakuha eh. Naku, sayang naman. Willing pa naman sana ako maging nobyo kayong tatlo. Kahit sabay-sabay pa. Nagkagatlabi ang babae. Tinanggal pa nito ang isang botones ng damit. Alam ni Carlo na paraan yun ng babae para akitin siya. Pero kapag naaalala niyang isa itong aswang, hindi na niya yun magawa pang tingnan. Sige. Kailangan ko pa kasing makahanap ng mabibilhan ng pangluluto namin mamayang tanghali. Eh teka sandali. Ha? Bakit? Akmang hahalikan siya ng dalaga pero siya na mismo ang umiwas. Alam niya kasi na kapag pinatulan niya yon, katapusan na ng katinuan niya. Ayaw mo ba? Kainis ka naman oh. Hindi naman sa ayaw. Sadyang may galang lang talaga ako sa isang babaeng gagaya mo. Isa pa, hindi pa kasi ako nakakapag-toothbrush. Amoy imburnal pa ang hininga ko. O sige na, mauna na ako. Mas magandang halikan mo na lang yung kagaya mo. Kagaya ko? Oo, yung gaya mong mabango ang hininga. Nagmamadali na lamang umalis ang lalaking si Carlo. Hindi na niya nilingon pa ang dalaga. Sa hindi malamang dahilan kasi, bigla na lamang ding nagtindigan ng kanyang mga balahibo. Ewan ko, pero kinikilabutan ako. Parating na sila sa bilihan ng mga karne nang makita niyang naglalakad ang batang si Intoy. Agad na nilapitan ni Carlo ang bata para makibalita. O bata, anong balita? Nakagawa na ba ng bagong selyo di kawayan ng lola mo? Nakatakas na ba yung mga aswang? Tumingin sa kanya ang batang lalaki na parabang naiirita sa kanya. Hindi na makakagawa si Lola. Tungkol naman sa mga aswang, hintayin nyo na lang kung kailan sila lalabas. Ha? Bakit naman namin hihintayin? Ano kami? Welcome party? Hindi nyo alam kung gaano kalaking gulo yung ginawa ninyo. Sa puntong ito ay natahimik si Carlo. Kita niyang seryoso ang mukha ng bata. Para itong matanda ko makipagtitigan sa kanya. Nakikita ni Carlo na parabang sobrang dami ng napagdaanan ng bata na problema. Napapailing na lamang si Carlo, pero aminado siya na kinakabahan na rin siya. Pakiramdam niya kasi talagang magkakatotoo ang sinasabi ng maglola na makakalabas na ang mga aswang doon. Dahil nilamon na naman ang kuryosidad si Carlo, hindi na muna siya umuwi sa kanila kahit dala na niya ang karne. Tumungo siya sa baryo ng mga aswang. Gusto niya kasing malaman kung meron ba talagang naging epekto ang ginawa nila. Pagdating niya doon, nakita niyang wala na ang maglola sa bungad ng baryo.
Sa puntong yun pa lang, nakakutob na siyang delikado na nga kung lalapit siya roon. Pero kahit na alam niyang mapanganib, tila ba may kusang nag-utos sa kanyang paa na humakbang patungo roon. Namalaya na lamang niyang nasa tapat na siya ng baryo. Isang matandang lalaki ang nakita niya sa loob. Nakatayo lang ito at nakangiti. Hindi nagtangka ang binata na pumasok doon. Alam niyang aswang ang matandang yon, kaya dumistansya siya ng kaunti. Maraming salamat, iha. Po, salamat po saan? Hindi ko naman kayo kilala eh. Salamat dahil sa ginawa niyong pagbawas sa selyo di kawayan. Dahil sa inyo, may tsansa na kaming makalaya mamayang gabi. Kayo ang nagligtas sa amin. Pero kahit na kayo ang naging ilaw ng aming angkan, hindi namin kayo palalagpasin. Dahil kahit na sinong tao na makikita namin, ay gagawin namin pagkain. Nagtindigan ang balahibo ni Carlo nang biglang tumawa ng malakas ang matandang lalaki. Maraming salamat, iha! Kahit na alam niyang hindi makakalabas sa matanda agad-agad, nabahala pa rin siyang baka bigla na lamang siyang mahila sa loob. Dali-dali na siyang umalis doon at saka bumalik sa mga kaibigan niya. Kailangan na talaga nating umalis. Ang kulit mo naman. Ilang beses ko bang sasabihin na Kung ayaw mong umalis, bahala ka na sa buhay mo. Basta kami ni Kiko, aalis na. Pre, hindi na rin pala muna ako alis. Tumawag kanina mama ko eh. Pupuntahan na daw ako ng mga pinagkakautangan ko sa Maynila. Mga ibang na ba kayo? Kailangan na nga nating makaalis dito. Kasi kung hindi, mapapahamak tayo. Nakausap ko kanina yung isang matandang lalaki. Palagay ko, siya ang pinuno ng mga aswang. Nagsabi na siya sa akin na mamayang gabi, magkakaroon na sila ng tsansa na makalabas sa lumang baryo na yun. Pasensya ka na pre ha. Pero dito na muna talaga ako. Kahit na alam niyong malalagay sa alanganin ng mga buhay ninyo, hindi kayo aalis? may nadiskubre akong basement sa bahay na ito. Doon na lang kami magtatago kapag nakalabas na ang mga aswang. Sumama ka na lang din sa amin, pre. Ligtas naman siguro tayo sa basement. Ay nako, ang sakit nyo naman sa ulo. Nakakainis. Wala na tayong magagawa eh. Kung makakatakas na ang mga aswang, kailangan na lang natin iligtas sa mga sarili natin. Habang ang buhay naman ng ibang tao ay malalagay sa panganib. Ano bang gusto mong gawin natin? Labanan ng mga aswang? Antok nga, hindi natin malabanan eh. Aswang pa kaya? Di ako nakikipagbiruan sa iyo, Jamba. Buhay natin ang pinag-uusapan natin dito. At buhay ng mga tao. Hindi pa kayo nakukonsensya? Dahil sa atin, pwedeng mapahamak ang mga nakatira dito. Nakukonsensya rin naman. Pero wala naman talaga tayong magagawa, pre. Kahit makonsensya pa tayong magdamag, hindi naman natin maalis ang katotohanan na wala rin naman talaga tayong kwenta. Kasalanan kasi ito ni Jamba eh. Kung hindi sana tayo dinala dun sa magandang tanawin na sinasabi niya, di sana hindi natin nakilala si Bettina. Di sana hindi niya tayo ginamit para palayain ng mga kapwa niya aswang sa baryong yun. At kasalanan ko na ngayon. Oo, kasalanan mo. Dahil sa kamanyakan mo, nadamay pa kami ngayon. Oops, tama na. Masama ang nag-aaway. Umupo na lamang ang lalaking si Carlo sa gilid. Pilit niyang kinakalma ang kanyang sarili. Ayaw rin naman niya kasing magpang-abot pa sila ni Jamba. Walang nagawa si Carlo. Nanahimik na lamang siya. Tinamad na rin magluto ng kakainin nila kaya si Jamba na lang din ang nagpresenta. Mabilis na lumipas sa mga oras. Sumapit na kaagad ang alas 5 ng hapon. Sa puntong ito, hindi na naman mapakali ang binatang si Carlo. Binuksan ko na yung basement ha. Kapag nakalabas na yung mga aswang, pwede ka namang tumakbo na lang din dun. Kami ni Kiko, mauna na kami. Kumato ka na lang ng 3 beses para malaman namin na ikaw yun. Hindi sumagot si Carlo dahil aminado siyang naiinis pa rin siya sa dalawa. Nanatili lang siya sa harapan ng pintuan nila. Ilang sandali lang, nakita niyang napadaan na ang maglolang si Alma at Intoy. Tumigil yon sa harapan ng kanilang bahay. Agad din namang lumapit si Carlo. Manang, nakausap ko yung matandang lalaki dun sa loob ng baryo. Yung aswang. Ang sabi niya,
Mamayang gabi, gagawa na sila ng paraan para makatakas. Alam ko. Hindi mo ko kailangan sabihan. Ngayon alam niyo na ito na ang resulta ng pakikialam ninyo. Ito na ang resulta ng mga desisyon niyong hindi pinag-iisipan. Inaamin ko nang nagkamali kami. Humihingi rin po ako ng paumanhin. Kung meron kaming may tutulong Wala! Wala kayong may tutulong. Dahil una pa lang, mga inutil na kayo. wala namang magagawa yung pinagsasabi ninyo eh. Kung tinuruan nyo na lang sana kami kung anong pwede namin magawa, di sana, naitama naman namin yung pagkakamali namin. Hindi na nagsalita pa ang matanda. Naglakad na rin yun palayo. Kapag ang lola ko ang nainis, matagal siyang mapakalma. Kaya naman, wala kang aasahan sa kanya ngayon. Kung talagang gusto niyo pang makatulong, may alam akong paraan. Anong paraan? Sabihin mo. Mamayang gabi, magtungo kayo sa bahay namin ha. Sa gitnang bahagi ng badyong ito, may makikita kang bahay na kulay puti. Pumunta ka ron. Bibigyan ko kayo ng magagamit yung armas. Naku, maraming salamat bata ah. Bumalik na lamang sa loob ng bahay si Carlo. Pinaalam niya kagad sa kanyang dalawang kaibigan ang sinabi sa kanya ng batang si Intoy. Bibigyan tayo ng armas? Ibig sabihin, lalabanan natin ang mga lintik na aswang na yon? Hindi naman lalabanan kagad. Gagawin lang natin proteksyon ng armas na sinasabi niya kapag nalagay na tayo sa alanganin. O sige, G ako dyan. Basta, pagtapos niyan, babalik na tayo rito sa bahay at bababa na tayo sa basement. Kayong dalawa na lang. Maiwan na lang ako dito. O bakit? Sabihin mo, takot ka lang. O sige, tayong dalawa na lang muna. Galit ka ba yata sa akin eh? Mamaya naalitan natin. Saka na lang tayo magsuntukan kapag nakaligtas na tayo rito. Agad na lumabas ang dalawa. Pinuntahan nila ang puting bahay na sinasabi ni Intoy. Nakarating din naman sila agad doon. Nakita nila ang bata sa labas na akala mo kung sinong matanda kung maghasa ng espada. Lalapit na sana sila sa bata nang biglang may isang matandang lalaking lumabas na bahay. Nakasandong itim ang matanda. Medyo malakas-lakas pa at base sa dami ng tattoo nito sa katawan, malalaman na kagad nilang may pagkamaanga sa matanda. Lalo na nang magsalita ito. Intoy, ito na ba sinasabi mong mga binata na naging dahilan kung bakit makakalabas ang mga aswang? Sila na nga po, Mampaing. Lumapit sa dalawang binata ang matandang lalaki. Nagulat na lamang sila nang bigla silang sinikmuraan nito. Sa lakas ng pagkakasuntok sa kanila, pwede na nilang isipin na parang hindi naman yung totoong matanda. Ano bang problema nyo? Yung matandang babae ang hilig manampal, ito naman, naninikmura. Ang kakapal ng mga mukha nyong dumayo para lang magsimula ng gulo. Alam niyo ba kung anong paghihirap ang ginawa ni Alma para lang makulong mga halimaw na yon? Wala kayong alam eh. Kulang pa nga yan sa inyo. Kung hindi nga lang ako naawa sa inyo, baka tinanggalan ko na kayo ng paa at kamay eh. Ang yabang nyo naman po. Ilalang hitman si Mang Paeng sa probinsyang to. Kahit sino tinutumba niya, kahit na mga aswang. Nang marinig ng dalawang sinabi ni Intoy, tila naging maamong tupa si Carlo at Jamba. Hindi naman namin alam na ganito ang mangyayari. Naloko lang din kami ni Bettina. Ang babaeng yon, mahilig talaga siyang manloko ng mga lalaking hayok sa laman ng isang dalaga. Mabuti na lang at hindi niya ako nadali nun. Pero kayo nadali dahil hindi kayo gumagamit ng utak. Oo na, kasalanan na nga namin eh. Pwede bang sabihin mo na, Intoy, kung bibigyan mo kami ng sandata o armas? Yun naman kasi pinunta namin dito eh. Si Mang Paeng ang magbibigay sa inyo ng sandata. Oh, akala ko ba ikaw? Idadaan ko kayo sa isang matinding pagsasanay ngayong gabi. Kapag nagawa niyo ng maayos, bibigyan ko kayo ng sandata. Aba, hindi ito napag-usapan natin, Intoy ah. O ikaw, huwag kang maarte ha. Yung iba nga dyan gustong-gustong magpaturo sa akin eh. Isa pa, kailangan niyong matuto kasi kayo ang lalaban sa mga aswang. Kayo ang aayos sa gulong, kayo rin mismo ang gumawa.
Itong kabayaran sa katangahan ninyo. Napailamos na lamang ng muka ang binatang si Carlo. Hindi siya handa sa gagawin nila. At alam naman niya sa kanyang sarili na hindi pa rin sasapat ang kaalaman nila para harapin ang mga aswang. Ang tingin kasi nila sa kanilang mga sarili, mga binatang taga Maynila na ang tanging alam lang ay mambabae. Kaya huwag na kayong umangal. Maganda nga to para kahit na papano padagdagan ng laman ng utak ninyo. Teka nga, nasan pa lang isa niyong kasama? Andun, nagbabantay siya sa bahay. Bakit binabantayan ang bahay? Aalis ba ang bahay? Tawagin niyo at sabihin niyong, ha? Hindi na naituloy pa na matandang lalaki ang sasabihin nito. Narinig na nila ang malakas na angil ng mga aswang. Nagbago ang reaksyon ng mukha ni Mang Paeng. Bumakas sa itsura nito ang labis na pagkabahala. Habang si Intoy naman ay tinapos na ang paghahasa ng espada. Intoy, nasa na lola mo? Iniwan ko siya sa bahay, pero hindi ko alam kung hanggang ngayon naroon pa siya. Puntahan mo ang lola mo at sabihin mo mag-uumpisa na ang laban. Kayong dalawa, sumama kayo sa akin. Ang magiging laban nyo ngayon ay isa na rin pagsasanay ninyo. Seryoso ka ba? Isasabak mo kaagad kami sa mga aswang? Bakit? May angal ka ba? O gusto mong ako na lang ang tumapos sa inyong dalawa? Tatawagin ko na lang yung isa naming kasama. Wag na! Alam ko tatakas ka lang naman Wala nang nagawa pa si Carlo. Matapos ihagis sa kanila ang tig-isang espada na kinakalawang, matapos yun, meron namang inabot sa kanila na buto na kulay berde. Anong gagawin namin sa buto na ito? Itanim mo. Tapos kapag namunga ng utak, ipalit mo sa utak mo. Kayo naman nagtatanong ako na maayos Lunukin nyo ang butong yan. Bibigyan kayo niya ng kakaibang lakas at bilis. At bakit naman kami maniniwala? Dahil ako mismo ang papas lang sa inyo kapag hindi nyo nilunok yan. Bakit kasi hindi na lang ikaw ang lumunok nito? Hindi na kaya ng katawan ko. At mas lalong hindi pa rin kaya ng katawan ni Intoy. Kaya naman, kayong dalawa ang perpektong tao para gumamit niyan. Lunukin nyo na! Dahil mamaya lang nasa labas na ang mga aswang. Nang tutukan na sila ng patalim ni Mang Paeng, ay dali-dali na nilang nilunok ang buto. Nung una, wala naman silang nararamdaman na kakaiba. Pero mga ilang sandali lang, bigla na lamang silang nanlalamig. Nakakaramdam ng kakaunting pagkahilo. Dahil dito, napaupo ang dalawa sa gilid. Anong nangyayari sa amin? Bakit parang nahihilo kami? Kalma lang. Normal lang na maramdaman nyo yan. Mga ilang sandali lang ay naibalik na rin sa dati ang pakiramdam ng dalawang binata. Sumunod na sila kay Mang Paeng. Pinuntahan nila ang bungad ng baryo. Iandaan yung mga sarili ninyo ha. Nararamdaman ko nang may ilan na sa kanilang nakalabas. Mang Paeng, gaano po ba talaga kalakas sa mga aswang? Mas malakas pa sa amoy ng kilikili mo. Napakamot na lamang ang binata. Napukaw ang kanilang atensyon nang makita na may isang matandang lalaki ang lumabas sa bungad. Hindi maaring magkamali si Carlo. Yun ang matandang lalaki na nakausap niya. Si Severino, nakalabas na rin. Hindi magiging madali ang mga susunod na eksena. Anong gagawin namin para hindi kami panginaan ng loob? Isipin nyo na lang na kasalanan nyo kung bakit tayo nasa alanganin ngayon. Maya-maya pa, napatingin sa kinaroroonan nila ang matandang si Severino. Parang alam na alam ng matandang yun na nagtatago sila roon. Kaya naman si Mang Paeng na ang nagkusang lumabas. Dito lang kayo. Jumempo kayo ha. Sabay saka kayo umatake. Sinubukan pigilan ni Carlo at Jamba ang matandang lalaki. Pero hinawi lang ni Mang Paeng ang dalawa. Hoy Severino! Ako hinahanap mo, di ba? Tara na, ano? Hindi ikaw. Yung dalawa mong kasama. Kasi may nagawang mabuti sa amin yan. At yung isa pa na hindi naman nila kasama. Huwag mo nang pagkainteresan ng mga yan. Mga walang silbi yan. Hindi kita iintindihin. Kasi hindi naman ikaw ang prioridad ko sa mga sandaling ito. Kundi ang dalawang bantay
si Alma at ang batang si Intoy. Wala sila rito. Nang ibang bansa na. Ikaw talaga, Paeng. Kahit na kailan, wala ka pa rin kakwenta-kwentang kausap. Oh, saan ka pupunta? Takot ka ba sa akin? Takot ako sa'yo? Ayaw kong lumaban sa mas mahina sa akin. Mas gusto ko pang kalaban si Intoy kesa sa'yo. Ang dami mong satsat. Umanda ka na ngayon. Aatake na sana si Mang Paeng pero lumundag lang si Mang Severino paakyat sa puno. Bumuntong hininga na lamang si Mang Paeng. Baka sa mukha nito ang pagkadismaya. Lumabas na kayong dalawa dyan. Mga walang silbi. Ang sabi ko, tsumempo kayo ng atake. Pero bakit wala kayong ginawa? Hindi ka naman nagbigay ng hudyat eh. Nakita nyo na kinakausap ko na siya para malibang. Pero kayo, nakangangal lang kayo. Mga buwisit. Ano naman kasi ang alam namin sa pakikipaglaban sa aswang na yon? Mamaya na ang ngawa. Iandaan nyo ang sarili nyo. Ngayon pa lang magsisimula ang tunay na laban. Nauna nang naglakad si Mang Paeng. Napilitan na lamang na sumunod ang dalawa. Hindi alam ni Carlo kung saan sila dadalhin ni Mang Paeng. Malakas ang tibok ng kanilang puso. Lumambot ang pagkakahawak niya sa espada. Para siyang nangihina kapag iniisip niyang kaharap na nila ang mga aswang. Mga ilang sandali lang, tumigil na silang tatlo sa paglalakad. Narinig na nila ang mga nagngangalit na aswang. Mang Paeng, ito na ba yung sinasabi mong tunay na laban? Oo, baka ito na rin ang huli niyong buhay. Naalarma sila na magsimulang tumakbo patungo sa kanila ang mga aswang. Hindi malaman ni Carlo at Jamba kung ano ang gagawin nila. Nakatago lang sila sa likuran ni Mang Paeng. Anong ginagawa niyo? Mga duwag! Ayaw pa namin mamatay, no? Isa-isang hinarap ni Mang Paeng ang mga aswang na nagtangkang lumapit sa kanila. Habang silang dalawa, parang mga siraulong pailag-ilag lang. Ni hindi nila magawang gamitin ng espada ang hawak nila. Hindi gagana ang butong pinalunok ko sa inyo kung duduwag-duwag kayo. Gagana yun kapag pinakita niyong kaya niyo. Mga ugo! Nagdikit si Carlo at Jamba. Huminga sila ng malalim. Sa puntong yon, sinubukan na nilang lakasan ang kanilang loob. Nang may lumapit sa kanilang isang aswang, unang winasiwas ni Jamba ang kanyang espada. Hindi man lang yun tinamaan agad. Tila may kakaibang naramdaman si Jamba sa kanyang kalooban. Pre, totoo nga! Dahil dito, sinubukan na rin ni Carlo na tagain ang isang aswang na malapit sa kanya. Tinamaan niya yon sa kamay. Dahil doon ay tila ginanahan ng binata. Nawili ito sa kakahagupit ng hawak niyang espada. At sa pagkakataong ito, nararamdaman na nilang tila na wala na ang kaba sa kanilang dibdib. Meron na rin silang kakaibang bilis na siyang nagagamit nila para tapatan ang mga halimaw na nilalang. Ganyan nga mga bata! Ganyan nga! Mukha ba kaming bata? Bro, sa likuran mo! Ay, gagi! Mabuti na lang ay mabilis na nalapitan nito ni Carlo. Mag-focus ka nga! Di sige! Tila ibang tao na si Carlo at Jamba ng mga sandaling yon. Magaling na silang makipaglaban ng ganun lang kabilis. Tumalab na kasi talaga ang epekto ng butong nilunok nila. Nang matalo na nila ang mga aswang, saka naman dumating si Aling Alma at Intoy. Kasama ng maglolo si Kiko na agad din naman lumapit sa kanila. Oh, mabuti naman dumating na kayo. Dapat kanina pa kami nandito. Ito kasing binatang to, kinulit ako eh. Gusto ko lang naman kasing bigyan nyo rin ako ng buto. Sabi kasi ni Intoy, binigyan nyo raw tong dalawang kaibigan ko eh. Gusto mo ng buto? Oo, gusto ko. Bibigyan kita ng buto ng baboy. Ang gara naman. Naiingit ako sa dalawang kaibigan ko eh oh. Naiwan ko na sa bahay. Wala nang oras. Sumama ka na lang sa amin. At bahala ka na kung matigo ka dyan. Kaming bahala sa'yo, pre. Kapag kasama mo kami, hindi ka mapapahamak. Ikaw kasi, di ka pa sumama eh. Mamaya na ang daldalan. Ang mabuti pa, pasukin na natin ang aswang dun sa loob bago pa sila makagawa ng kasamaan. Nabubuang ka na ba?
Kaya nga ikinulong lang natin sila sa loob kasi hindi natin sila kakayanin kung lahat sila kakalabanin natin. Ang mapapaslang lang natin na yung paunti-unting lumalabas. Ay, oo nga pala. O sige, kalma ka lang. Galit ka na naman kaagad eh. O ganito, kayong tatlo magkakaibigan, doon. Ako, dito. Ito maglola, doon naman sa kabila. Kahit na gusto pang umangal ang magkakaibigan ay hindi na rin nila nagawa. Sumunod na lamang sila sa sinasabi ng matandang lalaki. Walang ya, paano ako? Wala akong magagawa. Anong walang magagawa? Meron. Gamitin mo yung hawak mong itak. Hindi nga ako marunong makipaglaban sa mga aswang eh. Hindi naman ako kagaya nyo na parang may kapangyarihan na. Lakasan mo lang ang loob mo. Maagang mamamatay ang mga mahihina loob. Sinimulan na nila Carlo at Jamba ang pakikipaglaban. Sobrang gaan ang pakiramdam ni Carlo sa mga sandaling ito. Para bang sobrang gaan ang bawat kilos niya. Hindi nga siya nakakaramdam ng kahit na anong kaba. Pinagtatataga ni Carlo ang mga aswang. Tila naging libangan na niya ang ganoong klase ng gawain. Kakaibang ligaya ang nararamdaman niya kapag nakikita niyang nakakapatay siya ng aswang. Makalipas lang ang ilang sandali, natapos na rin nila ang laban nila sa aswang. Pero hindi sila naging kampante. Alam nilang wala pa sa kalahati ang kanilang napapaslang. Binalikan nila ang mga kasamahan nila. Sa puntong yon ay kita ni Carlo ang dismayadong muka nila Mang Paeng. Lalong-lalo na ang matandang babae na si Alma. Oh, bakit ganyan ang mga pagmumukha ninyo? Ano nangyari? Kami, natalo namin ang mga aswang na dumaan sa kabilang banda. Tuluyan ang nakawala ang lahat ng aswang sa loob ng baryong ito. Kasalanan niyo po yun eh. Pambira naman. Gumagawa na nga kami ng paraan para makabawi sa inyo eh. Tapos ngayon, sisisihin niyo pa rin kami? Kung hindi sana kayo dumating sa lugar na ito, hindi magkakandal leche-leche ang lahat. Umalis na ang matandang babae. Sumunod naman ang batang si Intoy. Naiwan na lamang sa kanila si Mang Paeng. Wala na tayong magagawa. Ito na nangyari. Magsanay na lang kayo bukas. Para kapag bumalik ang mga aswang, may ibubuga kayo. Lalong-lalo ka na, iho. Tinuro pa ni Mang Paeng ang binatang si Kiko. Naglakad na rin ito palayo. Himulang hindi man lang nag-angas ang matanda. Napabuntong hininga na lamang ang tatlo. Ngayon na nila naramdaman na parang nakokonsensya na rin sila. Kung noon ay wala silang pakialam at tanging sariling kaligtasan lang ang iniisip, tila nagbago ang ihip na yun. Nababahala na rin sila sa maaring idulot ng kampo ng kadiliman. Bumalik sila sa bahay. Tahimik lamang ang magkakaibigan habang napapaisip. Si Jamba naman ay palakad-lakad sa harapan ng dalawa. Hindi mapakali. Pre, pumirmi ka nga sa upuan mo. Nahihilo na kami sa iyo eh. Naiisip niyo ba naiisip ko? Ang alin? Ngayong nakalaya na ang mga aswang, ibig sabihin, isusunod na rin nila tayo. Hindi malabo yan. Kilala tayo ni Bettina. Nasa na kaya yung babaeng yun, no? Lintik na yun. Siya ang dahilan ng lahat ng to eh. Hindi na natin kailangan pang malaman kung nasaan siya. Ang isipin na lang natin ngayon kung papaano natin may tatama ang ginawa nating katarantaduhan. Ngayon pa lang, kapag naiisip ko na maraming buhay ang mawawala ng dahil sa atin sobrang nakokonsensya na ako. Napayuko na lamang si Carlo. Kahit siya ay hindi rin alam ang gagawin. Bagamat meron naman silang kakaibang kalakasan ni Jamba, pakiramdam ni Carlo ay kulang na kulang pa talaga ang kanilang karanasan. Kaya naman, kinabukasan din ay maaga silang nagtungo sa bahay ni Mang Paeng. Sakto naman na nagkakape na ang matanda. Ang aga nyo ah. Talagang gusto nyong matawag na mga binatang dating walang kwenta. Ngayon meron na. Nandito kami para matuto. Kaya sana tulungan nyo kami. Wala namang problema sa akin kung gusto nyong matuto. Masaya ako malaman na naging interesado na rin kayo sa ganitong bagay. Hindi bale. Ngayong umaga, ihanda ako na matinding practice natin. Lahat ng dapat nyong malaman ituturo ko na.
Dahil mamayang gabi, baka mangyari ang kinatatakutan nating lahat. Ang pagsakop ng mga aswang. Sa araw na yon, puspusan ang ginawang pag-iensayo ng tatlo. Hindi naging madali para sa kanila ang lahat. Lalo na't mas pinahihirapan sila ni Mang Paeng. Bugbog, pagod, gutom ang inabot nila. Hindi sila pinagbibigyan kahit na hinimatay na si Kiko sa sobrang pagod. Dakong 4:00 ng hapon, nakailata na sila sa papag na nasa bakuran ng matandang lalaki. Para bang wala na silang lakas. Buti na lamang pinainom sila ni Mang Paeng ng halamang gamot. Kahit papaano ay nawala ang kanilang pagod at tila muling nabuhay ang kanilang mga ugat. Sana marami kayong natutunan sa akin. Dahil tingin ko, ito na yata ang huling turo ko. At kayo ang huli kong mga naging estudyante. Umamatay ka na ba? Pakiramdam ko, oo. Hindi naman siguro kasi matagal mamatay ang mga masasamang damo. Hindi porke mabait ako sa inyo ngayon nakakapagbiro ka na ng ganyan sa akin, ha? Anong mabait? Bugbog sarado nga kami sa iyo, Ngumiti na malapad ang matandang lalaki. Dito na napagtanto ni Carlo na totoong mabait din naman pala si Mang Paeng. Masyado lang itong strikto pagdating sa mga bagay-bagay. Makalipas sa mga sandali ay kahit papano, nakapagpahinga na rin sila. Inihanda na nila ang kanilang sarili para sa inaabangan nilang laban. Kinakabahan pa rin ako. Hindi pa rin kasi ako pinapalunok ng buto, Ang mahalaga, may nalalaman ka na kung papaano papalag sa aswang. Nakakatuwa. Hindi ko inakala na aabot sa ganito ang pagbabakasyon natin. Anong nakakatuwa? Sa ganitong kalagayan natutuwa ka? Sira ulo. Palibasa ikaw may power, Kayo. Nauglot ang kanilang pag-uusap nang makabalik na ang matandang si Paeng. Hindi pa ito nakakapagsalita, alam na agad nilang masama ang dala nitong balita. Kailangan na nating umalis. Nakatanggap ako ng balita galing sa tropa. Hindi tao ang punteriya ng mga aswang. Tayo ang punteriya ni Severino. Uunahin nila ang mga kumakalaban sa kanila bago nila isagawa ang kasamaan nila sa sanlibutan. Saan tayo pupunta? Sumunod kayo sa akin. Nagmamadali silang makaalis ng baryo. Meron silang pinuntahang kakilala ni Mang Paeng na may sasakyan. Ihahatid sila noon sa kung saan man ang kanilang patutunguhan. Sira kasi ang sasakyan ni Jamba, pero ang kaso nga lang, habang nasa kalagitnaan sila ng biyahe, nagsimula na rin gumawa ng hakbang ang kanilang mga kalaban. Naramdaman na lamang nilang meron ng nakatungtong sa ibabaw ng sasakyan nila. Pilit na binubutas ang bubong. Kaya ang ginawa ni Mang Paeng, tinusok niya ang bubungan gamit ang espada niya. Narinig niya pang dumaing ng sakit yun. Mas lalo namang binilisan ng tagamaneho ang sasakyan. Pero kahit na ganun pa man, nagagawa pa rin silang sundan ng mga yon. Kung harapin na lang kaya muna natin sila. May sipon ba utak mo? Papalag ka sa isang lugar na kung saan sila ang mas lamang. Tama si Mang Paeng. Mas lamang na lamang ang mga aswang kapag ganito ang daan. Maraming puno sa gilid. Pwede silang manggaling sa itaas para atakihin tayo. Mabuti sana kung baril ang hawak natin Pwede tayong humarap. Ang kaso, puro itak at espada. Walang magagawang bato na nilunok ninyo kung marami silang lulusob ng sabay-sabay. Sige pare, bilisan mo lang pagmamaneho. Paliparin mo na kung kinakailangan. Mas lalong bumilis ang kanilang takbo. Na parabang isang pagkakamali lang ng nagmamaneho, maaari silang malaglag sa mga bangin. Pero mas kinakabahala pa nila ang mga aswang na humahabol sa kanila. Pagtingin nila sa likuran, hindi na nila mabilang kung ilang aswang ang lumilipad habang sumusunod sa kanila. Bakit ang bibilis ng mga yan, Mang Paeng? Isa lang ang ibig sabihin yan. Hindi sila pangkaraniwan. Ito kasi ang mahirap Dahil matagal silang nakakulong sa baryong yon. Hindi na rin namin nabantayan talaga kung anong klase na sila ngayon. Gumewang-gewang na naman ang kanilang takbo nang maramdaman nilang bumigat na naman ang bubungan. Nakapasok na ang isang kamay ng aswang doon. Agad namang itong tinusok ni Carlo. Pero hindi pa rin yun natinag. Binasag ng aswang ang salamin sa gilid.
Naabot ng aswang si Kiko. Sa halip na makalaban, mas nauna pang mataranta ang binata. Uy! Iniilan niya ako! Uy! Tulong! Diyos ko, walang silbi! Bumunot ng kutsilyo si Mang Paeng at sinaksak ang kamay ng aswang. Bumitaw din naman kagad yun. Akala ko mamamatay na ako eh. Salamat ah. Salamat ang mukha mo. Nag-ensayo ko pa kung duduwag-duwag ka rin naman pala. Uwe! Nang lingunin nila ang likuran, nagtaka sila dahil bigla na lamang nawala ang mga humahabol sa kanila. Pero laking gulat na lamang nila nang biglang may mga lumitaw na aswang sa gilid. Inabangan lang pala sila ng mga yon sa daan. Dahil natatakpan na ang harapan ng sasakyan, nawala na sa wisyo ang driver nila. Nakalaunan, bumangga na rin sila sa halamanan sa gilid. Laking pasasalamat na lang nila dahil hindi sila sa bangin nahulog. Ganun pa man, kahit na alam nilang nakaligtas sila sa bangin, alam nilang hindi pa rin sila nakakatakas sa panganib na dulot ng aswang. Sandaling nanahimik ang paligid, pero pagtingin nila sa labas, nakapalibot na ang mga nilalang sa kanila. Bagya pa silang nahihilo-hilo nang lumabas sila ng sasakyan. Sa puntong ito, pinilit ni Carlos na makatindig na maayos. Hinugot na niya ang kanyang espada. Sinubukan niyang paganahin ang kapangyarihan ng buto. Pero nagtataka siya dahil wala na itong talab. Mang Paeng, anong nangyayari? Bakit wala na akong nararamdaman mula sa berdeng buto? Marahil, mas napaagang pagkawala ng kapangyarihan ng buto dahil matagal itong hindi nagamit. Eh anong mangyayari? May luluan niyong buto at ang tanging aasahan niyo na lang ngayon ay ang pansarili niyong talino at lakas. Malas naman oh. Hindi ko pa nga masyadong na-enjoy yung kapangyarihan ng buto eh. Mamaya na kayo dumaldal. Unahin na muna natin itong mga salot na ito. Mga ilang sandali lang ay marahan ng pumaikot-ikot sa kanila ang mga aswang. Huminga ng malalim si Carlo. Medyo nababahala na siya dahil wala na ang inaasahan nilang kalakasan. Mabuti na lang kahit papaano ay meron silang alam sa pakikipaglaban. Bumuntong hininga na lang si Carlo. At maya-maya lamang agad na lumusob ang mga aswang sa kanila. Nakandalabo-labo na. Wala na silang magawa kundi ang tapatan na lamang yon kahit na higit na mas mabibilis ang mga kalaban nila ngayon. Huwag niyong isipin na malakas sila. Masisipin niyo kung ano ang kahinaan nila. Dihado sa laban ng tatlong binata. Sa katunayan, natamaan agad si Jamba sa balikat. At kahit na daplis na kalmot lang yon, ramdam pa rin ng binata ang mahapding kalmot sa kanya. Ayos ka lang ba pre? Ayos lang ako. Hindi naman tumalaki. Mamaya ka na mag-alala kapag wala na akong ulo. Carlo, palit nga tayo ng pwesto. O sige. Sa kanilang pagpapatuloy, marami na silang napabagsak na aswang. Pero marami na rin silang tama. Lalong-lalo na si Mang Paeng. Pero kapag nakikita nila kung paano lumaban ng matandang lalaki, tila hindi na nila nararamdaman ang hapdi ng bawat sugat nila. Mas lalo silang ginaganahan. Mas lalo nilang sinisikap na maipanalo ang laban kahit parang habang tumatagal, mas lalo silang nalalagay sa alanganin. Hingal na ang magkakaibigan. Nanlalambot na rin sila dahil sa pagod at pagkirot ng mga galos nila. Pero ang mga aswang, hindi pa rin tumitigil. Hindi sila lulbayan ng mga yon hanggang sa hindi sila namamatay. Parang hindi ko na yata kakayanin mga pre. Hindi pwedeng hindi mo kayanin. Kailangan natin mabuhay. Huwag kayong mawala ng pag-asa. Nararamdaman ko na sila. Paparating na sila. Sinong sila? Ang dalawang mababangis. Napalingon-lingon ang magkakaibigan sa paligid nang biglang maramdaman nilang may kakaibang presensya na paparating. Napapangiti na lamang si Mang Paeng. Habang napapaisip naman si Carlo. Pero kalaunan, napagtanto na rin ng binata kung sino ang tinutukoy na matandang lalaki. Ha! Tapos na kayo ngayon mga salot kayo! Biglang lumabas sa likuran ng puno ang maglolang Alma at Intoy. Nakasuot na ang dalawa ng tela sa kanilang ulo. Maraming burloloy sa katawan at parehong may hawak ng espada na may karit sa dulo. Walang sinayang na sandali ang maglola. Agad na hinigit ni Aling Alma ang leeg ng isang aswang. Si Intoy naman mabilis na tumakbo
at pinatamaan ng hita ng isa pa. Dahil dito, naalarma ang kanilang mga kalaban. Nagkawatak-watak ang mga yon. Ang organisadong galaw ng mga aswang ay tila nagulo na. Gagi mga pre, parang hindi naman matanda at bata itong nakikita natin eh. Hindi ba ka paniwala? Ganyang kalakas sa maglolang yan. Kung ganyan sila kalakas, bakit hindi na lang nila pinaslang ang mga aswang? Bakit kinulong lang nila noon? Kagaya nga na sinabi ni Alma, delikado kung papasok sa loob ng baryo. Hindi ka na makakalabas doon. Mas napaganda nga na hindi sila sabay-sabay na lumabas. Para kahit papano, hindi tayo nahihirapan sa dami ng bilang nila. Mga inutel! Nagagawa niyo pang magkwentuhan dyan! Wala na kaming gagawin eh. Kayang-kaya nyo naman ang dalawa yan. Natatawa na lamang si Mang Paeng pero sinungitan lang ito ni Aling Alma. Lumipas lang ang ilang minuto at tuluyan na ngang natalo ang mga aswang. Ang iba naman ay napilitan na lamang umatras. Sa puntong ito, napaupo na lamang sa lapag ang tatlong binata. Latang-lata na sila. Bago sila nawalan ng malay, narinig pa nilang nagbubunga nga si Aling Alma. Nagising sila na nasa loob na sila ng bahay na matandang babae. Hindi nila inaasahan na dadalhin sila doon. Ang akala kasi ni Carlo, hahayaan na lang silang mamatay dahil nga galit sa kanila si Aling Alma. Maraming salamat. Kahit na papaano gumaan na rin ang pakiramdam namin. Paano nyo nagawa na parang wala na kaming sugat? May sugat pa rin kayo. Pero yung halaman na ipinahid namin sa mga sugat ninyo, may kakayahan yung magpamanhid ng halos 2 araw. Saka nyo mararamdaman ulit ang bahagyang kirot kapag wala na ang talab. Pero hindi na ganun kasakit kagaya ng una. Akala namin wala na kayong pakialam. Lalo na si Aling Alma. Totoo naman pong galit si Lola sa inyo Pero nakita naman niya kung paano kayo bumawi. Nakita namin na handa niyong isugal ang buhay niyo para lang maitama ang inyong pagkakamali. Nakakatuwa ka naman bata. Parang mas matured ka pang mag-isip kaysa kay Kiko eh. Kakasilang ko pa lang kasi sa mundong ito, malaking problema na po ang kinamulatan ko. Muntikan na rin ako mamatay nang dahil sa mga aswang. Mabuti na lang at tiniligtas ako ni Lola. Itinuring niya akong parang tunay na apo. Ibig mong sabihin, hindi ka kadugo ni Aling Alma? Hindi po. Inampon niya lang po ako kasi itinapon na daw ako ng mga magulang ko sa ilog Pasensya ka na bata ah. Naalala mo pa tuloy. Pero alam mo bang napakaswerte mo? Bibihira lang ang mga matatandang kakayanin pang mag-alaga ng kagaya mong bata. Napangiti na lamang ang batang si Intoy. Tumayo ito at may kinuha sa kahon. Paglapit nito sa kanila, may hawak-hawak na itong pulseras. Isuot niyo to Makakatulong ito para mapakalma ang kalooban ninyo. Mawawala ang kaba ninyo habang nasa labanan kayo. Dahil doon, mas madali kayo makakapag-focus sa laban. Maraming salamat bata. Mamaya, pwede na kayong bumangon. Pumunta na lang kayo sa labas. Kakain na kayo. Umalis na rin ang batang si Intoy. Bumuntong hininga na lamang si Carlo ng mga sandaling yon. Kahit na medyo mabigat pa ang kanilang pakiramdam, nagpapasalamat na rin sila dahil nakaligtas pa sila. Makalipas ang mga sandali, bumangon na rin sila at tumungo sa bakuran. Naabutan nilang naroon si Mang Paeng at Aling Alma. Sa puntong ito, hindi na mukhang masungit ang matandang babae. Kalmado na itong nakatingin sa kanila. Ano? Kaya nyo na ba ulit? Bakit po? Lulusubin na naman ba tayo ng mga aswang? Hindi. Meron kami ipapagawa sa inyong 3. Ipapagawa na alin? Baka wish buhay na naman yan Wish buhay talaga to. Pero kayo lang ang alam namin makakagawa nito Sandaling napailing si Mang Paeng. Para bang nagkaroon ng pagkabahala ang reaksyon ng mukha nito. Bagay na nagdulot din ng pagtataka sa magkakaibigan. Yun kasi ang unang pagkakataon na nakita nilang tila walang angas sa mukha ng matandang lalaki. Mang Paeng, ano ba talagang gagawin namin? Pinapakaba mo kami.
Kailangan natin ikulong ulit ang mga aswang. Nagkaroon kami ng impormasyon na ang mga aswang ay nasa isang kuweba sa kagubatan na malapit sa nag-iisang batis. Itutusok nyo ang mga selyo di kawayan sa palibot ng kuweba ng mga aswang habang nagpapahinga sila. Bakit kami ang gagawa niyan? Hindi naman kami marunong magritual. Ang ibibigay na selyo di kawayan sa inyo ay may kasama ng ritual. Kailangan na lamang yung itusok sa lupa. Kayo ang makakagawa nun dahil hindi kabisado ng mga aswang na yun ang inyong amoy. Hindi gaya namin na ilang beses nilang nakakainkwentro. Mas madali nilang malalaman na nasa paligid kami kung kami gagawa niyan. O ano mga pre? G ba kayo? Ako kasi oo eh. Tutuloy ako. Pero hindi ko kakayanin kung ako lang mag-isa. Kaya sana samahan niyo ako. Sige, sasama ako. Ang magkakaibigan hindi dapat nag-iiwanan. Pero ang magkakaibigan, di ba pwede ring magtanggihan? Ikaw lang ang hindi sasama sa magkakaibigan. Matitis mo bang hindi ka kasama sa magiging kwento nila? Ikaw lang ang tuwag sa magkakaibigan, samantalang ikaw ang pinakamakulit ng una. Kadiring nila lang. O na. Nasama naman ako eh. Dami nyo namang sinasabi. Total, tinanggap nyo naman na ang misyon na ito. Maganda na kagad kayo mamayang gabi. Iatid ko kayo sa daan. Pero hindi na ako tutuloy kapag natanong na natin ang sinasabi naming kuweba. Tumango na lamang ang tatlong binata. Natapos ang pag-uusap na yon at kumain na muna sila ng sabay-sabay. Masarap ang luto ni Aling Alma kaya naparami sila ng kain. Namamangha nga si Carlo dahil pakiramdam niya mas napabilis ang paggaling nila sa sarap ng luto ng matandang babae. Mga pre, sigurado na ba tayo mamayang gabi? Hanggang ngayon ba, nagdadalawang isip ka pa rin? Pre, Kiko, kailangan ka namin. Nasaan na ba yung tapang mo tuwing tinatakot natin si Jamba sa mga kwento natin? Malakas lang naman talaga ako manakot eh. Pero aminado naman akong duwag din naman ako. Inakbayan ni Carlo ang binatang si Kiko. Inalug-alug ng bahagya. Huwag kang matakot. Isipin mo na lang, mas masakit mamatay kapag wala kang nagawa para mabuhay. Lalim nun ah. Mababaw lang yon. Padali ka lang talagang malunod kahit mababaw. Mabilis na lumipas sa mga sandali. Sumapit na naman ang kinagabihan. Ibinigay na sa kanila ni Aling Alma ang nasa 10 selyo di kawayan na nakatali pa ng itim na tela. Huwag niyo agad bibitawan ng kawayan kapag naitusok niyo na. Bumilang muna kayo ng 10 segundo sa kanyo bitiwan. Tatandaan ko pong sinasabi niyo, Aling Alma. Gawin niyo ito ng tama. Dahil kung hindi, maalilintikan na talaga kayo sa akin. Naintindihan niyo ba? Tumalsik pa ang laway ni Aling Alma sa mukha ni Carlo, pero hindi na lamang yun pinansin pa ng binata. Maya-maya pa, ay lumarga na rin sila. Inihatid sila ni Mang Paeng sa daraanan nila, pero iniwan na rin sila nito nang makita na nila ang kuweba. Mahirapan tayong maglagay ng kawayan na ito sa bandang harapan ng kuweba. Kaya ako at ikaw, Jamba, ang gagawa nito. Habang ikaw namang Kiko, magiging lookout ka ah. Pero sigurado bang lahat ng aswang nandyan na sa loob ng kuwebang yan? Paano pala kung hindi naman pala? Hindi naman nagbibigay ng maling impormasyon si Mampaing eh. Magtiwala na lang tayo sa sinasabi niya. Nang makabuelo, lumapit na rin sila sa kuweba. Pero mas inuna nila ang paligid nito. Makalipas lang ang ilang minuto, 2 na lamang ang natitirang selyo di kawayan. Kahit wala silang nararamdamang kaba, hindi pa rin sila nagpapadalos-dalos sa kanilang mga gagawing hakbang. Daan-daan lang, Jamba. Ikaw naman, Kiko, sumipol ka ng mahina kapag naramdaman mo o nakita mong may paparating, ha? Mabilis pero maingat na lumapit si Carlo at Jamba. Pumesto sila sa magkabilang bungad ng kuweba. Agad nilang tinutok ang kawayan at nagbilang ng 10 segundo bago bumitaw. 8, 9, 10. Agad na nakabitaw ang dalaga. Wala pang 1 minuto, narinig na lamang nilang nagsisigawan na ang mga aswang sa loob ng bahay.
Nagawa natin! Nagtagumpay tayo! Kailangan na natin makabalik para sabihin sa kanila ang nangyari. Kiko, tara na! Nagmadali na silang lisanin ang lugar na yon. Nang makabalik na sila sa baryo, masaya nilang binalita ang kanilang nagawa. Tuwang-tuwa si Mang Paeng sa kanila. Yun din ang unang pagkakataon na napangiti nila si Aling Alma. Mabuti naman at may nagawa na rin kayong tama. Ngayon, nakakulong na ulit ang mga aswang. Hindi na tayo mahirapan. Kung meron mang mga natira, madali na lang yon. Basta ang mahalaga nakakulong na si Severino. Tapos na ba ang problema natin? Nakabawi na ba kami? Pwede na ba kaming umuwi? Sasagot na sana si Aling Alma sa tanong na yon, pero laking gulat nila nang marinig nila ang isang pamilyar na tinig ng babae. Tapos na ang lahat? Mukhang malabo pa. Dahil nandito pa kaming dalawa. Napabangon silang lahat sa labas ng kanilang bakuran. Nanlalaki ang kanilang mga mata nang makita nila si Mang Severino at ang babaeng si Bettina. Alam ko nang ikukulong nyo kami ulit. Kaya hindi na ako pumirme sa iisang lugar. Alma, nakakatuwa ang pagsisikap mong ubusin ang lahi naming mga aswang no? Pero nakikiusap ako sa iyo. Matanda ka na. Matanda na tayo. Huwag mo nang bigyan ng dahilan ng kapalaran para mawala ka na sa mundong ito. Mas gugustuhin ko pang mawala sa bundong ito kesa naman mabuhay ako na nakikita ko kayong nandito. Hindi nyo na uli magagawa ang bulok na estilo ninyo. Ngayong nakalaya ng pinakamalakas na aswang, wala na kayong magagawa. Bettina, niloko mo kami. Lalo na ako. Asang-asa ako. Pero isa ka palang aswang. Ginamit mo lang kami para sa kasamaan mo. Umasa ka na papatulan kita? Kayo? Kadiri, mga hampas lupa. Oy, Bettina, mas kadiri ka, no? Hindi ko lang sinasabi sa iyo dahil ayaw kitang ma-offend. Pero ang baho rin naman ang hininga mo Tama na. Ngayong gabi, dadanak ang dugo sa bakuran na ito. At sisiguraduhin ko na dugo ninyo ang didilig sa sinilangan ninyong baryo. Agad na nagbago ang anyo ni Mang Severino at ni Bettina. Kanya-kanya namang pulasan sila Carlo. Nakaharap nila si Bettina. Nang magsimula na ang laban, kitang-kita na medyo nahihirapan ang magkakaibigan. Malakas si Bettina. Kahit buong kanilang loob, binabalibag lang sila nito. Kalma! Ako sa tukmol na yan. Intoy, sama mo ko. Alma, tulungan mo yung tatlong kumag Agad din naman pumayag ang matandang babae. Habang nilulusob ni Intoy ang pinuno ng mga aswang, hinarap din naman ni Aling Alma si Bettina. At ano magagawa ng katandaan mo sa kagandahan ko? Kulang ka ba sa karanasan, iha? Yun ang lamang ko sa iyo. Kung ako kulang sa karanasan, ikaw sobre sa rayuma. Kaya humanda ka sa akin. Lumundag ang dalaga. Sunod-sunod ang ginawa nitong pag-atake. Pero tila hindi malang nahihirapan si Aling Alma dahil simple lang ito kung umiwas. Maya-maya lang, nagulat ang lahat nang sa isang iglap lang bumagsak na lamang ang dalagang si Bettina sa lupa. Nangingisay-ngisay yun. Nanlalaki ang mga mata ni Mang Severino. Hindi to makapaniwala na ganun lang kadaling pinaslang ni Aling Alma si Bettina. Nagbabala na ako sa iyo, iha. Pero hindi ka nakinig. Ang galing ni Aling Alma. Pinaslang mo ang prinsesa ng mga aswang? Pinaslang mo ang kaisa-isa kong pamilya? Nakita mo naman, di ba? Bakit ka pa nagtatanong? Nagulat si Aling Alma nang biglang nasa harapan na niya ang pinuno ng mga aswang. Hinawakan siya nito sa liig. Kaya naman agad na ring tumulong sa kanya si Mang Paeng. Pero wala rin itong binatbat. Nasipa lang ito at tumilapon palabas ng bakuran. Si Intoy naman ang nagtangkang umatake para iligtas ang kanyang lola. Pero tila basang-basa na ni Mang Severino ang galaw ng bata. Hinawakan lang nito ang kamay nito at saka hinagis palayo. Samantala, si Carlo at ang dalawang kaibigan na lamang niya ang natitira.
Sa unang pagkakataon, nakaramdam na sila ng takot kahit suot nila ang pulseras. Anong gagawin natin ngayon? Hindi na makahinga si Aling Alma. Wala tayong gagawin. Ha? Anong walang gagawin? Baka mamatay na siya. Magtiwala kayo sa kanya. Sumilay ang kakaibang ngiti ni Carlo nang mapansing tila may binabalak na masama ang matandang babae. Wisit kang matanda ka! Patagal ka lang sakit ng ulo ng mga aswang! Ngayon, tatapusin na kita para wala nang makahadlang sa akin! Hinawakan ni Aling Alma ang kamay ni Mang Severino. Nang mapatingin doon ng matandang aswang, sinamantala na ni Aling Alma ang pagkakataon. Tinusok niya ang mata ni Mang Severino. Dahil doon ay nakawala siya sa pagkakasakal ng pinunong aswang. Severino, maraming salamat dahil sa sakal mo. Napatunayan kong hindi ka na nga talaga lumakas. Anong hindi lumakas? Huwag mo kong malitin! Muling umatake matandang si Severino. Binuhos nito ang lahat ng kanyang lakas. Pero kahit na anong gawin niya, hindi pa rin matamaan si Aling Alma. Kampanting-kampante ang matandang babae na sa laban na yon, may papanalo niya yon ng walang kahirap-hirap. Muling nagbago ng anyo si Mang Severino. Lumundag ito sa harapan ni Aling Alma. Tinamaan ito ng kalmot si Aling Alma, pero hindi man lang ito naapektuhan. Sa halip, mas lalo pa itong ginanahan. Nang si Mang Alma naman ang umatake, wala na ring nagawa pa si Mang Severino. Severina! Humina ka na sa tagal mong nakakulong sa baryong yon. Hindi mo ako maloloko. Hindi ka makakapagpanggap sa akin na malakas ka. Kaya naman, ihanda mo ang sarili mo ngayon dahil malapit na kayong magkita ni kamatayan. Wag! Kaya ko magbago! Basta wag mo lang akong paslangin! Kapag binuhay pa kita ngayon, magkakaroon ka pa ng pagkakataon maibalik ang dati mong lakas. Kaya ngayon pa lang, pipigilan na kita. Walang ano-ano, hinagupit ni Aling Alma ng espada niya ang lieg ni Mang Severino. Napapikit na lamang sila Carlo nang makita ang senaryong yun. Walang kahirap-hirap, nanahimik na ang pinuno ng mga aswang. Mangang-mangha ang tatlong binata. Hindi kasi nila inakalang ganun pala talaga kalakas at kahusay ang matandang si Alma. Nang matalo nila si Mang Severino, pinunta naman nila ang kuweba, kung saan nakaselyo ang iba pang aswang. Sinunog nila ang kuweba para sabay-sabay nang mamatay ang mga natitirang kalaban nila. Kinabukasan ng umaga, masaya silang ipinagdiwang ang kanilang pagkakapanalo. Nagkaroon sila ng kaunting kainan at pagkatapos nagpadasal na rin sila. Marami pong salamat sa inyo. Hindi namin makakalimutan ang karanasan namin dito. Dadalhin po namin ito hanggang Maynila. At pasensya na rin po pala kayo sa kaguluhan na dinulot namin. Ang mahalaga, nasa katahimikan na rin ang baryo. Maging aral sana sa inyo na gawing seryoso mga bagay na hindi nyo lubos na maintindihan. Tumango na lamang ang tatlo at makalipas lang ang ilang araw, hinatid na rin sila ni Mang Paeng sa sakayan ng bus. Umuwi sila ng Maynila na dala-dala ang mga aral ng kaganapan. Mula nang maranasan nila ang mga yon, nagbago na ang pananaw ng magkakaibigan. Mas naging maunawain na sila, mas malawak na ang kanilang kaisipan, at higit na ginagalang ang paniniwala at pananaw ng iba. Hindi man sila gaanong napalaban sa mga aswang, masaya pa rin ang kanilang puso dahil alam nila na kahit papaano, meron silang naiambag para pigilan ang kasamaan. Wakas,